Ayan, ayan si Ariba, Sir Alan from Dasmariñas, James from Cebu. Ayan, tapos ah may comment pa si Nix from Bagumbayan, Taguig. Ayun. So, nandiyan din si Sir Jason from Bayugan. Ayan, at si Ma'am Cheryl from Batasan Hills, QC. Alright, so andyan din po si Sir Ronel, no, from Cavite. Ayan. So ito pong pag-uusapan po natin ay isang klase ng business, digital business, wherein pwedeng-pwede po natin ito mapakinabangan dahil ang maganda po dito, we will want to share you na ito pa isang klase ng sustainable business. Ibig sabihin po, pwede nyo pong maging negosyo for the next coming years, hindi lang 10 years, 20 years, kahit po hanggang more than 50 years, pwedeng-pwede. Ayun po siya. So let me introduce you our business, Apyour Servicio. And ang kagandahan po nito, bago po natin tayo mag-delve into the goodness of our business program or business model, let me share you first kung ready na po ba kayo na makita kung ano po ang next big tech business dito sa Pilipinas. Ayan. So, sino po dito sa ating mga manonood ang nakapag-try na makapag-book online? Ayan, nakapag-book ka na ng transportation, nakabook ka na ng pagkain, or nakabili ka na sa isang online shopping mall. Ayan. So, most likely, karamihan po sa atin dito, talagang meron ng experience. Tama po ba? Sa pagbo-book gamit ang ating mga cellphones. Ngayon po, ang kagandahan po dito, for us to understand the future, we also need to see the past muna. Tama po ba? So let me share you the history of app online booking dito sa Pilipinas. Ayan po yan. So here are the current tech giants na kung saan namamayagpag on their industries and saan nga ba sila nanggaling at kailan sila nagsimula. Ayun po yun. So alam nyo po, pag-usapan po natin ang Grab, it started from Malaysia ng 2012, dumating po dito sa Pilipinas ng 2013. Ayan. Ang Lalamove naman po mga kaibigan ay from Hong Kong at dumating dito sa Pilipinas ng 2017. Ganun din po ang Food Panda who started from Germany at nag-start naman po dito sa ating bansa ng 2014. Ayun po siya. At pagdating naman po sa Shopee, it's from Singapore at dito naman po dumating sa Pilipinas ng 2015. Ayun po siya. Alam niyo po mga kaibigan, itong mga kumpanyang ito, we barely know these companies and the services they are bringing. Nagkataon lang na talagang dumami at nakapag-adapt tayo talaga sa digital space dahil meron pong dumating na krisis. Ayan, tama po. Nagkaroon po ng lockdown. Tama po ba? So tayo mga Pilipino, halos lahat po tayo ay natutong mag-adapt into the online space. Ayan, tama po ba? Sino po dito yung bago mag-lockdown, keypad pa ang phone mo? Pero, nung nag-lockdown na, ayan, naka-smartphone ka na. Tama po ba? Alam niyo po mga kaibigan, nung nangyari po yan, tumaas po ang adaptability ng mga Pilipino sa digital landscape at kung mapapansin po natin, kung nabubok, alright, ang transportation, ang pagkain, at the same time, pwede ka na bumili ng tinatawag natin ng mga goods mo sa isang online shopping mall, the question is, sa pagkakasunod ng mga pwedeng i-book online, ang tanong, ano nga po ba ang susunod na pwedeng i-book ng mga Pilipino gamit ang kanilang mga telepono? Ayan, tama po ba? So, ang kagandahan po niyan, dito sa pag-uusapan natin ngayong gabing ito, we are trying to be the next to be booked na klase ng service dito sa Pilipinas. And that is Apyor Servicio. Ayan po yan. Alam niyo po mga kaibigan, tanungin ko lang po kayo kung nakapag-download na po ba kayo. Ayan, paki-download naman po sa Google Play kung kayo po ay naka-Android at sa Apple Store naman kung ikaw ay naka iPhone o iOS. Ayan. Paki-download naman po ang AYS Instant Services. Ayan po. Ngayon po mga kaibigan, nakagandahan po nito, i-share ko naman po sa inyo na ano nga po ba ang dinidisrupt ng bawat tech giant dito sa Pilipinas at bakit po sila naging relevant sa buhay nating mga Pilipino? Pag-usapan po natin ang Grab. Ang Grab po kasi, dinisrupt po niya ang toxic culture dito sa Pilipinas. Ilan po sa inyo na mga manonood natin ngayong gabing ito ang
nakapag-try ng pumila ng pagkahaba-haba sa mga taxi waiting lines. Ang problema naman, pagdating mo o pag-upo mo doon sa taxi, may konting interview. Ayan. Sino po dito ang in-interview? Saan ka pupunta? Magkano binabayad mo doon? Ay, out of my way yan. Doon na lang, doon na lang kayo sa likod ko. Hanap na lang kayo ng iba. Nasa loob ka na, pinababa ka pa. Tama po ba? At alam nyo po, yung pangit na problema na yan ay inayos ng Grab dahil sa Grab, hindi ka papababain. At ang kagandahan po niyan, hindi ka kukontratahin dahil meron ng nakalagay na presyo. At meron na ring mapa kung saan kayo pupunta. Hindi rin maliligaw ang driver mo. At hindi na rin malaki ang babayaran mo. Tama po ba? Kaya, alam nyo po, ang Grab, ginagamit po yan dito sa Pilipinas ng napakaraming Pilipino. At napalitan na nga minsan ang mga vocabulary natin. Tama po ba? Kung dati, kapag pupunta ka sa malayang lugar, sinasabi mo sa mga kaibigan mo, sige, pupunta ako dyan, magta-taxi na lang ako. Ngayon, iba na. Sige, pupunta ako dyan, mag-grab na lang ako. Ayan, tama po ba? Ngayon, pag-usapan naman natin ang Food Panda. Sino po dito nakapagpa-deliver na sa mga fast food restaurants na naligaw yung driver? Ayan. Naligaw. 3 oras na malamig na yung french fries mo, nalipasan ka na ng gutom dahil hindi pa marunong pagdating sa kalye ang kanilang delivery boy. Tama po ba? Ang maganda sa Food Panda dahil merong maps at merong app na kung saan doon ka magkiklik ng mga gusto mong orderin, wala bawasan po ang miscommunication. Ayan. Tama po ba? Ngayon, pag-usapan naman po natin mga kaibigan ng Lalamove. Ayan. Na imbes na mag-antay ka ng 5 days to 1 week mga kaibigan, pwede nang ipadala sa loob ng ilang oras lang. Ayan po siya. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang Shopee. Ayan. Ang Shopee, how many among you ang bumili na sa mga retail stores o sa mga tiyangge na ang taas ng patong? Tama? Bibilin mo 500 cellphone case pero pagtingin mo sa Shopee, 150 lang or 100 pesos. Same brand, same quality. Tama po ba? Nabigyan ng chance ang mga Pilipino na may mili kung saan sila bibili, kung online ba or physical, dahil nagkaroon po ng ganitong klaseng platform kagaya ng Shopee. Ngayon, ang maganda naman dito sa AYS, we are trying to be the first marketplace naman po of services. Ayan. Kung merong marketplace, mga kaserbisyo ng mga goods or mga pwede mong bilhin online na mga parcels o mga produkto, no? Tayo naman po ay mga serbisyo o mga trabaho naman ang pwede mong mabook. Ayan. Ang kagandahan po nito mga kaserbisyo is tayo naman, ang dinidisrupt naman po natin, hindi po yung services industry, kundi yung unfair pricing. Ayan po yan. Kumbaga, hindi po natin competitor ang ating mga taong nagbibigay ng serbisyo, kundi tayo po ay kanilang enabler. Ayun po yun. Ibig sabihin po, tayo po ang nagpapalawig o nagpapalaki pa ng kanilang mga kliyente. At ang kagandahan naman po nito, ang iniiwasan po natin ay yung mga nananaga o nataga. Ayan. Sino po rito, kaya nga po may katipunero dito. Sino po dito, ladies and gentlemen, ang nakapag-try ng magpalinis ng aircon dahil isa lang ang kakilala mo, ni-refer pa sa'yo, siningil ka ng 2,500, pero malaman-laman mo, after ilang days, meron palang kayang gumawa 1,000 lang. Dahil hindi mo alam na may ganon, ang nangyari, doon ka ngayon napunta sa mahal. Tama po ba? Wala kang option. Ang maganda with App Your Servicio, this time, pwede ka nang mamili ng mga service providers na gusto mo. Kung gusto mo premium price, pwede. Kung gusto mo budget meal, pwede. Ayan po yan. Ang kagandahan po nito mga kaibigan is share lang po namin sa inyo na nagsimula po ang App Your Servicio sa research and development o sa pag-aaral nitong negosyong ito noong 2021. Ayan po yan. At tayo po ay nagkaroon ng soft launching naman ng January 24. Ayan po, 2024. Na kung saan tayo po ay nagkaroon na ng ating massive marketing strategies. Ayan po siya. Ngayon mga kaibigan, bakit kami naniniwala na ito ang next big thing? Number 1 po, tayo po ay nasa right timing. Bakit? Bakit po tayo nasa right timing? So explain ko po after this slide. Gusto ko lang din po i-share na bukod po sa right timing, ay meron din po tayong sustainable niche market na kung saan po, yan po ang gusto na bawat isang negosyante. Ang negosyong kukunin nila, sustainable. Ayan yung pwede mong ipamana.
Ayan, tama po ba? Ngayon, bakit right timing? Number one, meron po tayong tinatawag na market readiness. Ayan. Ang urbanization growth po ng Pilipinas, tayo po ay nakaproject, na kung saan on the next coming years, tayo po ay magkakaroon ng sobrang taas ng population pagdating po sa urban areas. Ayan po yan. Ibig sabihin, ito po yung mga cities or mga areas na kung saan nade-develop na po. Ayan po yan, no? Ang kagandahan po niyan, tumataas din po sa Pilipinas ang middle class population. Ibig sabihin, dumadami po ang nagkakaroon ng magagandang trabaho or tinatawag po natin above minimum na mga trabaho o mga kita. Ayan po yan. At ang kagandahan po niyan, tumataas ang ating buying power at tayo po ay nakaproject na tumaas pa ito ng 50% for the next decade. Ayan po yan. Marami pong mga analyst ang nagsasabi na parating pa lang po ang golden days ng Pilipinas. Ayan po yan. At mararamdaman din po natin yan na dahil tumataas po ang middle class population po natin, tumataas ang buying power natin, mapansin mo sa ibang mga industriya, may mga dagsaan po ang pagtatayo ng mga coffee shop na 150 pesos ang isang kape. At dinadagsa sila ng tao. Ibig sabihin, maraming tao ang may pangkape na 150 pesos. Tama po ba? At dumadami din ng mga milk tea dyan na kung saan mapansin po ninyo. Ganoon din ang presyo, no? Na pwedeng mapansin natin na pagkain na ng isang pamilya na 2 kainan. Tama po ba? So, with that growing and increasing middle class population and urbanization, mga kaibigan, tayo po ay nakaproject din na kumbaga tumaas ang ating mga cash flows. At the same time, on the internet side, ang mga Pilipino po ay mas madami ang gumagamit na ngayong mga panahon na to. Ang sabi po ng istatista noong 2023, 83% ng ating population marunong mag-internet. And that is a huge amount. Tama po ba? At pagdating naman po on our population din, sabi din naman po ng New Zoo, 74% ay marunong gumamit ng smartphone. Ayan po yan. So kung mapapansin po natin dito mga kaibigan, ang kagandahan din po nito, tayo mga Pilipino ay technology inclined na din o technological ready. Bakit? Dahil karamihan po sa atin mga Pinoy ay marunong na gumamit ng mga smartphones at kumbaga isang proven na ebidensya ay meron po tayong mataas na social media engagement. At para sa atin, ang pagtatransact online ay convenient. Ayan po yan. So with that kind of data at isang napakagandang konsepto, naniniwala po kami na ito ang pinaka susunod na ibubuk ng mga Pilipino dahil convenient ang ino-offer po natin at the same time quality services at ang taas din po ng ating mga sinosolusyonan na problema at kapalit po niyan, sobrang taas din ng demand din po dito. Ayan po. Alam niyo po ba mga kaibigan na ang services industry ay nakaproject into 1.7 trillion pesos, alright, na projection on the next 10 years. Ganyan po kalaki ang ating market. At the same time, ito naman po ang ating mga sinosolusyonan. Ayan. Pagdating naman po sa inconvenience on getting services, ayan. Kumbaga po, ang hirap din maghanap ng service nowadays. How many among you ang pumipila pa kapag ikaw ay gustong magpa-masahe ng likod mo dahil ang sakit ng likod mo sa work? Ayun, tama po ba? How many among you na pipila ka pa sa mga salon kapag gusto mo Brazilian ng buhok mo? Ayan. Alam niyo po ang maganda with AYS, lahat po ng mga services na ito, pwede na ito gawin at the comfort of your own home. Kaya ang solusyon po natin dyan, meron na tayong app-based online bookings. Ayan po yan. At alam niyo po, pag-usapan din naman natin yung paghahanap ng mga reliable service providers. How many among you ang naghahanap ng katiwa-tiwala at quality? Ang maganda po, sinilusyonan po natin yan sa AYS dahil meron tayong transparency on service quality. Dahil yung mga ibubuk po ninyo, mga service providers, meron po yung mga verified reviews na galing sa kanilang past customers. Ayan po kung ilang stars ang meron. Ayan po siya. At ang kagandahan po niyan, according sa survey ng Nielsen, 88% na consumers ay nagtitiwala sa online reviews. At ito ay kasing halaga rin ng mga personal na rekomendasyon. Ayan po yan.
At ang kagandahan din po nito mga kaibigan, pag-usapan naman natin yung safety and security concerns. Ang kagandahan po nito sa atin dito sa AYS, tayo po ang nag-iisa na kumpanya na kung saan merong rigorous na interview bago po makapasok ang isang service provider at nagre-require pa po tayo ng mga documents like NBI clearance, police clearance, at proof of competency. At the same time po, tayo din po ang nag-iisang kumpanya na kung saan meron pang psychological analysis bago pumasok ang isang service provider. Ayan po yan. Pag hindi siya nakapasa sa psychological analysis, hindi po natin sila pinapasok. Ayan po. At ang kagandahan po niyan, with this kind of strict screening, masabi po natin na quality po ang mga tao na meron sa ating app. Ayan po siya. At ang kagandahan po nito, mga kaibigan, ang hirap din po maghanap nowadays ng mga special services like pet grooming, electrical repairs, di ba? Tumagas bigla yung tubo nyo sa CR or sa inyong bahay na kung saan kailangan kagad ng madali ang solusyon. Tama po ba? Ang problema minsan, 3 araw na hindi pa nakakahanap ng tubero. Tama po ba? At 3 araw na, 1 linggo na, hindi pa naayos yung electrical natin sa bahay. Ang maganda po with AYS, with our all-in-one marketplace of services, dito po, you can expect na on an instant, 1 araw lang pwede ka na makahanap ng iyong service provider. That is the app that we are trying to be. Ayan po yan. Ngayon, pag-usapan din naman po natin yung time management issues. Some service providers, hindi pwede ng ganitong araw, ng ganitong oras na doon ka lang free. Ang maganda dito sa AYS, you can be flexible sa convenient na convenience na gusto mo dahil with our lists of many service providers, meron at meron dyan tatanggap na according sa oras na gusto mo. Ayan po yan. At ang kagandahan din po nito mga kaibigan, according sa survey ng Accenture, Filipinos prioritize time management and prefer services offer flexible scheduling. Ayan po yan. Yan po ang maganda with AYS. Ang kagandahan din po nito on the side naman po ng mga tao na nabibigyan po natin ng oportunidad o ng trabaho, mga kaibigan. Kung dati, ang hirap makahanap ng mga next gig or consistent and reliable clients ng ating mga service provider, with AYS, ang maganda, tayo po ay isang opportunity-oriented platform. Ayan po yan. Anong ibig sabihin po nun? Sa pamamagitan po ng ating application na pwedeng ma-view sa buong Pilipinas, alright? Ang ating mga service providers can make sure na sila po ay magkakaroon talaga ng mga kanilang tinatawag na gigs or mga clients. Ayan po siya. At alam niyo po ba mga kaibigan na tumataas din ang gig economy? Ano po? Lalong-lalo na sa panahon dito sa Pilipinas. Na kumbaga po merong 22% increase. Ano po? At ang kagandahan, ang mga service provider na nasa gig economy, once na sila po ay napapasama sa mga platforms na kagaya po natin, nagkakaroon sila ng 12% increase ng kanilang customer base. Ayan po yan. At ang kagandahan din po nito, pagdating naman po sa marketing o visibility ng mga small and medium service providers na kung saan kulang ang kanilang budget pagdating sa marketing, unlike the enterprise level na, mga kaibigan. With app, your serbisyo, kagandahan po niyan, ay nabibigyan po natin sila ng platform na mala enterprise level. Ayan po, so hindi na nila kailangan pang gumastos ng sobrang laki pagdating sa technology and marketing to increase their business. All they have to do is to be our partner. At ang kagandahan po niyan, kami na ang bahala sa digitalization ng negosyo nila. Magfo-focus na lang sila sa skills na kung saan doon sila expert. Ayan po yan. Sabi nga po ng isang kasabihan is nakafocus po tayo doon sa mga experts po natin. Ayan po yan. So, folks with this kind of expertise na nakafocus lang doon sa kanilang skills, mas mapapaganda pa nila na mapapaganda po yan. Ayan po yan. Tama po ba? So, ngayon po mga kaibigan, also, meron din po tayong napakagandang customer service system. Ano po yan? Kung saan meron tayong robust service platform na kung saan po pagdating po sa mga dispute or resolution, tayo din po ang pumapagitna at umaayos ng mga disputes na to. Therefore, we are looking forward na magkaroon po ng mataas na customer satisfaction. Ayan po siya.
So, ngayon mga kaibigan, with this kind of concept na pinresent ko po sa inyo ngayon, and this kind of niche na kung saan may mataas na demand at napakaganda naman ng mga problemang ating sinosolusyonan. Dahil dalawa po ang na-empower po natin dito. Number one is yung mga tao na naghahanap ng mga serbisyo at yung mga tao na naghahanap ng mga trabaho. At ang kagandahan po niyan, ini-involve po natin sila sa digital landscape at tayo pa lang po ang gumagawa niyan. Ngayon, ang tanong, with that good intention, with that kind of good concept, syempre, dapat kapag yan sinimulan mo, ang totoo po niyan, dapat ready ka. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo na with this kind of responsibility, the readiness dapat ng isang kumpanya ay kumbaga lahat ng klase ng mga dapat paghandaan ay dapat nandyan na or dapat na kayo po bilang isang company ay kayang tayuan o tindigan itong mga kinakailangan pagdating po sa pagpapatakbo ng ganitong konsepto. Naniniwala po ba kayo doon? Paki-comment naman po, no? So, ibig sabihin, you must have the right to choose the right partner. Tama po ba? So, ang tanong, ang Up Your Servicio ba ang tamang partner mo kung sakaling papasukin mo itong digital business na ito na may kinalaman sa services? Ayan, sino nga ba ang kumpanya na nasa likod ng Up Your Servicio at bakit siya ang naniniwala na pwedeng maging right partner mo? Ayan. So let me introduce you, ladies and gentlemen, to the company behind Up Your Servicio. Ang pangalan po ng kumpanyang yan ay si Neon Network of Technologies Corporation or si NNT Corporation. Siya po ang nag-start ng Up Your Servicio. At sino nga ba ang NNT Corporation at ano nga po ba ang kanyang magandang track record kung bakit siya ang masabing right partner na gawin itong technology business na ito? Tama po ba? So pag-usapan po natin kung sino muna si NNT. So si NNT po ay isang technology company. We are registered as a software publisher and a software developer. Ayan po ang ating unang purpose. Ayan po. At the same time po, ang kagandahan po niyan, our team have 13 years of experience sa tech industry. Ayan po yan. Ibig sabihin po niyan, after dumaan na ang pandemic, lahat-lahat for 13 years, we are pretty doing good pagdating po sa industriya na aming pinasok. At ang kagandahan po nito, sa tech industry mga kaibigan, tayo po ay end-to-end capable. Anong ibig sabihin po niyan? Kaya ako po nasasabi na kami po ang inyong right partner dito dahil hindi lang po kami sa developing marunong o sa paggawa ng app. Kami din po mga kaibigan ay marunong pagdating sa integrating this kind of system sa ating mga future partners like banks and other systems, other payment gateways mga kaibigan. At ang kagandahan din po niyan, pwede rin tayong connect on the other platforms. Ayun po yan. Kung gusto mo i-connect ang Up Your Servicio sa app ng condominium nyo, pwede. Ayan po yan. Expert po tayo sa integrating. At ang kagandahan din po nito, we are proud to say na ang NNT din po ay isang company na marunong sa marketing. Ayan po yan. These kinds of capability na from end to end. Bibihira lang po ang mga kumpanya na kayang gumawa niyan. Na kayang mag-develop ng software, na kayang i-integrate yan sa kahit anong klase ng platform, na pwede natin maging partner, at i-market itong mismong dinevelop nila. Hindi po lahat kaya yang gawin. With the 13 years of our experience, syempre, hindi naman po namin kagad expertise yan. Natutunan na rin po namin yan as we go along the way. Pero dahil po sa 13 years of experience and our team naman ay super intact at ang kagandahan po niyan, natutunan na po natin ito sa dekada po natin na magkakasama. Ayan po yan. Kaya nga po, kung pag-uusapan po natin kung kaya bang sumabay ng AYS sa mga malalaking app ngayon, sagot po ay yes. At pagdating naman po sa pagpapakilala nito sa buong Pilipinas, ang sagot din naman po ay isang malaking yes. Ayan po yan. Ngayon po, let me share you our core values. Ano po? Ang core values po natin, we believe on honesty, integrity, excellence, adaptability, service-oriented, passion, growth, and grit. Ayan po siya. Ngayon po mga kaibigan, sino nga po ba kami bago namin sinimulan ng AYS? Ang totoo po niyan, kami po ay isang klase ng tech company
na nagde-design ng top-notch software solutions na naka-tailor sa needs ng aming mga kliyente. Ibig sabihin, kung isa kang negosyante na puro manual pa ang takbo ng business mo at lumalaki na ang negosyo mo, hindi na kaya, kami na ang pumapasok dyan at kami po ang nagdi-digitalize ng negosyo mo. Yan po talaga ang aming ginagawa before namin gawin ang itong AYS Instant Services. Ayan po siya. At alam nyo po ba, right now, these are the technologies that we are using. This kind of technologies, mga kaibigan o mga kaserbisyo, yan po ay yung mga technologies na ginagamit din po ng Facebook, ng Grab, ng Lalamove, ng Foodpanda, ng Shopee, na kung saan, kung ito rin yung mga languages, mga frameworks, at the same time, yan din yung ginagamit nila pagdating sa API integration. Dahil knowledgeable po tayo dyan, kumbaga po, marketing na lang po ang inaantay natin para maging buong Pilipinas po ito. And that's why we are fast-facing our marketing this year. Ayan po siya. Ngayon po, ang kagandahan po niyan, dahil meron tayo mga ganitong klaseng technologies, nakapareho din po na ginagamit ng technologies ng mga tech giants. Kumbaga po, we are gearing to be the next tech giant, pero galing naman dito sa Pilipinas. Ayan po yan. Kumbaga po, naniniwala din ng ating team na ready po tayo at preparado po tayo dito sa gagawin po natin na laban. Ano po, nakakuha po ba natin? At gusto po natin sabihin na yung tiwala at confidence na ibibigay nyo po sa amin, kaya po naming tapatan yan ng quality business at ng quality partnerships. Ayan po yon. Alam nyo po mga kaibigan, ang mga solutions po na aming pinagdaanan, tayo po ay well-versed na sa enterprise solutions at ganoon din po sa software as service solutions. Ayan. Sa e-commerce websites, minimum viable products for startups, at the same time, AI and machine learning, marunong din po tayo dyan. In fact, let me share you our disclosable projects. Ayan po. We have many rin po na mga non-disclosable dahil nakapirma po tayo sa napakaraming NDAs. Pero ito lang po yung mga projects po namin na pwede po namin i-share sa inyo dahil ito po ay, kumbaga, merong permission from our clients na baka pwede namin ipipakita sa ating portfolio. Ayan po siya. So nakagawa na po tayo mga kaibigan ng web-based na personal loan. Ayan. At personal loan app. At tayo rin po ay nakagawa na ng CRM system. Alright? Nakagawa na rin po tayo ng delivery business. At the same time, tayo po ay nakagawa ng warehouse and parcel management system. At the same time po, nakagawa na rin tayo ng online shopping mall or e-commerce marketplace. Ayan, for small businesses. At tayo po ay nakagawa na ng social network web-based app. Ayan po yan, para sa mga professional, a small community of professional na social online marketers. Ayan po siya. Ang kagandahan din naman po pagdating sa app-based, nakagawa na rin po tayo ng app ng isang social network. Ayan po, para po sa community ng St. George graduates. Ayan po yan. At the same time, nakagawa na rin po tayo ng messaging app, alright? Music app, alright? Nakagawa na rin, tayo po ay naging isang back-end developer na rin for an Instagram competitor before. Ayan po siya. At the same time, kasama na rin po dyan ito po yung renting of boats, booking of boats, and nakagawa na rin po tayo niyan. And these are some of our a few projects na disclosable. Meron pa po kaming mas malaking numbers ng mga non-disclosed projects. Ayan po yan. Ngayon po mga kaibigan, hindi ko po ito pinapakita sa inyo para magyabang po, kundi pinapakita ko po ito sa inyo para sabihin na pagdating po sa paggawa nitong mga technologies na to, expert po kami. Hindi po natin pinagawa yung app na yan kung kani-kaninong developer. Tayo po ang gumawa dahil gumagawa naman po talaga tayo. At ang kagandahan din po nun, kaya rin natin mag-integrate at kaya din po natin mag-market nito. So kumbaga po, pag naging partners po tayo, ladies and gentlemen, mga future kaserbisyo, no, nasabi ko po na right partner nyo po kami into this tech business. Ayan po yan. Alright. So ngayon, pagdating po sa expertise natin on service domains, alright, nakagawa na rin po tayo sa finance industries. Meron tayong mga POS systems. Ayan, meron din po tayong mga payment solution systems. At the same time, sa ad tech and marketing, yan, nakagawa na rin po tayo niyan. Sa educational,
marunong po tayong gumawa at nakagawa na rin po tayo ng software ng sorry, ng school management system. Ayan, nauna yung dila ko, no? At nakagawa na rin po tayo ng learning management system. Ayan po siya. Sa healthcare po, meron na rin po tayong hospital management system. Ayan po siya. At ang kagandahan po niyan, meron na rin tayo from media and entertainment, automotive, travel, real estate, retail, and logistics. Ayan po siya. Ngayon po, these are the complete systems na na-develop na po namin. Ayan, pwede nyo pong screenshot kung gusto nyo pong mag-check kung meron din kayong mga needs. Ayan, pwede po. Ayan, paka-screenshot nyo lang po. Ngayon po, pag-usapan naman po natin, sino po ba ang namumuno sa kumpanyang ito? Ayan, so wala na pong iba, kundi po ang inyong lingkod na nagsasalita po ngayong gabing ito. Ayan, si Mr. Gerald Bautista. Ako po yan. Ayan po. So ako po ang Chief Executive Officer itong ating company. So, itong mga data na pre-present po namin sa inyo at itong pag-uusapan po natin na mga pwedeng opportunities na pagkakitaan po mga kaibigan, you will hear it directly from me. Ayan po siya. So, ngayon, let me share naman po, saan nga po ba ang ating office? So, makikita nyo po sa inyong mga screen, andyan po ang ating training center. Opo, andito rin po sa training center natin ang ating office, admin office, at the same time yung studio po natin and anything po na may kinalaman sa AYS, nandito yan. Tayo po ay located sa 12 Paho Street, Saverville Avenue, Quezon City. At ang good news, ladies and gentlemen, ang opisina po natin ay atin. Company-owned po ang ating office. Ang kagandahan po niyan, lahat po ng pag kayo po ay dumiretso po dito sa ating opisina sa Saverville, lahat po na makita ninyo, sa atin po yon. Ayun po siya. Bakit po natin pinapa-send ang message na ito? Dahil gusto ko pong sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, na we are here to stay. Ayan po yan. Kumbaga po, hindi po namin papasukin ang negosyong Up Your Servicio kung hindi po kami qualified na maging partner po ninyo. Ayan po siya. Because we have this kind of facilities, I can therefore say na may scale up po natin itong ating negosyo. Hindi lang po on a nationwide scale, but on a global scale. Ayan po yan. So, nung pinasok po namin ito, ready po kami. Ayan po yan. At masabi po namin na magiging proud po kayo kapag partners po tayo. Ayan po yan. So, this is how we invest on our business. Even on our office, we make sure na sa atin yung opisina po natin. Ayan po siya. Maganda po ba yon? Na kumbaga po meron kayong isang qualified na business partner, right? Like us. Ayan po siya. Ngayon po mga kaibigan, this is our legalities. Ayan po siya, importante na legal ang isang negosyo. Tama po ba? At ang kagandahan po niyan, ang mission po natin is we offer fast, convenient, and reliable secure services. Ang vision naman natin is to be the leading marketplace of services, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, providing Filipino services. Ayan po yan. Ngayon po, ang kagandahan po nito, on our first years as researching and developing things, na tayo po ay nabigyan naman ng QA siya ng award as the fastest growing mobile booking app. Ayan. Ito po ay ginanap sa Diamond Hotel. Ayan po yun. Ang kagandahan din po nito, ladies and gentlemen, with our flagship product ngayon, ang good news po niyan, meron pa po tayong mga paparating na flagship products pa, digital products, na kung saan pasok na rin po sa pag-uusapan natin mga negosyo. So mamaya po, explain po natin sa dulo yan ano pa itong mga additional na digital products na ito. Ayun po, no? Ngayon po, ang kagandahan po nito mga kaibigan, ang Up Your Servicio po ay nangailangan ng sobrang daming service providers na kung saan ide-deploy po natin sa ating mga customers o sa ating AYS users. At syempre, ang kagandahan po niyan mga kaibigan, once na nabubuk itong mga to, kagaya nga po ng mga videos na present po namin kanina, is meron po kayong pwedeng kitain. Tama po ba? Ngayon, ang goal po natin is to be the leader or the leading na marketplace of services sa buong Pilipinas, at hindi lang pang Metro Manila ang gusto natin. Kung ang Grab, Lalamove, Foodpanda at iba pang mga sikat na tech giants, ang kanilang presence majority ay mararamdaman mo lang sa Metro Manila at bihirang-bihira pa on other major cities, tayo, we are looking forward na makilala hindi lang po sa Metro Manila ng 10 years. Ang gusto natin, 3 to 5 years,
nationwide scale na po tayo. Ayan po yan. Ngayon po, for us to do that on a very small amount of time, we need partners like Neopreneurs. Ayan po yan. So, aminin ko na po sa inyo, hindi po namin kaya mag-isa ang laban na ito. Bukod po sa malaking gastos sa tech development at the same time po, at marami pang iba mga department na kailangan po natin ponduhan. Kailangan po namin ng mga partners na kagaya po ninyo na kung saan pwede pong makatulong sa amin sa pagpapadami ng aming mga service providers. At ang good news po dyan, ang need po namin ay, kumbaga, meron po tayong vast amount of industries na tinatalakay po ngayon. At ang kagandahan po niyan, mga kaibigan, ito po ay isang klase ng partnership na kung saan, ang good news po, hating magkapatid po tayo. Ayan, ang kumpanya at ikaw. Ayan po yan. Ngayon po, bago po natin pag-usapan ang neopreneurship, gusto ko lang po i-share, ano nga ba ang difference natin between other platforms that you can get services. Halimbawa po like Facebook Marketplace. Tama po ba? So, ang maganda po kasi dito sa AYS app, we use cutting-edge encryption to protect your data. Ibig sabihin po nun, kapag ikaw ay nag-sign up sa ating AYS Instant Services app, even ang password mo naka-encrypt. Ang management hindi yan alam. Ayan po yun. Kaya pag nag-change password ka through email, ayan po yun. Kumbaga hindi kami magpapalit ng password mo. Ang maganda po dyan, mga kaibigan, sabi ko nga po, pinagmamalaki namin is kami lang po ang gumagawa ng rigorous screening process pagdating po sa verification ng ating mga service providers. Ayan po yan. Ngayon, ang kagandahan po nito, dito sa app natin, tayo lang din po ang meron tinatawag na variety of options. Ibig sabihin, pwede sa lahat. Anong ibig sabihin nun? May mga tao po talaga, ladies and gentlemen, na talagang naniniwala sa premium pricing. Hindi po natin maaalis yan. Naniniwala sila na pag premium ang presyo, quality. Talaga naman po may ganun. May mga tao naman na naniniwala lang sa mga budget pricing. Tama po ba? At di rin po natin maaalis yan. And for us to cater this kind of people, we need variety of options of service providers. Ang maganda po niyan sa AYS, si service provider ang nagbibigay ng presyo para sa serbisyo niya. Kung magkano ang tingin niyang nararapat na bayad sa kanya, yun ang ilalagay niya sa app. Hindi po tayo ang nagkumokontrol, may kalayaan po silang malagay ng pricing. Therefore, kung mataas ang pricing niya, para siya sa mga tao na naniniwala sa premium pricing. Kung budget meals naman ang pricing niya, siya naman po ay compatible sa mga tao na naniniwala na pang budget price lang ang kailangan nila for a certain service. Therefore, tayo po ay para sa lahat. Ayan po yan. Tayo lang po ang may ganyan. Ang kagandahan po niyan, pagdating po sa quality, because meron po tayong sarili din po na technical school. Kumbaga kung gusto mag-retraining ng ating mga service providers, pwede ho. Ayan po yan. At the same time, tayo rin po ay, dahil tayo ay nasa assessor level ng ating sariling technical school, mga kaibigan, pwede rin po tayo mag-issue ng mga NC2 certificates at NC3. Ayan po yan. Ngayon, with our technology progress, alright, ang ating app po ay user-friendly at the same time convenient. Kaya nga po kanina nakita ninyo sa ating app demo with Miss Mima, di ba? Ang kagandahan ng ating app, mga kapatid, ay andali pong gamitin. Ayan po siya. Ngayon po, pag-usapan na natin ang pinaka-crucial, ang pagpapalaki ng napakagandang konsepto na to sa buong Pilipinas. Kailangan po natin magkaroon ng mga partners o gawin ang konsepto ng neopreneur concept. Ayan po yan. Ang kagandahan po nito, with this, from dalawang klaseng tao ang nabibigyan mo ng opportunity sa app. Number one is yung user, dahil bibigyan mo siya ng convenience. Isang opportunity yan. Number two naman is yung service provider, dahil binigyan mo siya ng opportunity magkaroon ng trabaho o ng gig o ng sideline. Tama po ba? At pangatlo, welcome din po sa mga taong entrepreneurial mag-isip ang AYS. Ayan po yan. Ulitin ko po, sa mga entrepreneurial mag-isip. So kung kayo po nakikitaan ninyo ng future, ito pag-uusapan natin ngayong gabi at kayo po ay business-minded, pasok na rin po kayo sa mga taong na-empower po natin. Ayan po yan. Ngayon po mga kaibigan, pag-usapan po muna natin ang roles and profits ng bawat isa. Alright? Si neopreneur po ang tinatawag natin na service provider and lister. So siya po ang early adopter sa lugar nila. At ang kagandahan po niyan, siya ang negosyante doon.
Alright? At endorser din sa kanyang mga peers. Ayan po siya. Ngayon, with that, di ba, sa ating neopreneur na roles natin, after nun, maghahanap siya ng service provider at siya may maililistang SP. Alright? Si SP naman po ang nagpo-provide ng skilled services or professional services. And by the way, professionals po ay welcome din sa AYS. Tama po. At the same time, si AYS naman ang marketplace. Tayo po ang technology provider, at the same time, the opportunity giver, at nag-verify ng ating mga service providers. At therefore, ang mga customers naman, ang role naman niya is maghanap ng needs niya. So kagaya niyan, si ating neopreneur naglagay ng wedding singer. It's a service, tama po ba? At syempre, si bride naman na ating demand, masaya na ngayon. Ayan, napansin po ninyo. Masaya na siya dahil meron ng kakanta sa kanyang wedding. Ayan. So magkano naman ang profit after the booking, mga kaibigan? So ito po ang ating kita. Dahil ang gusto nating bida po dito, si service provider, dahil layunin natin na makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Siya po ay natanggap ng up to 80% of the booking. Ayun po yun. Ngayon, si neopreneur naman po ay tatanggap ng 10% of the booking. So, ibig sabihin, meron kang 200 pesos. Alam mo kung ano nakakatawa sa 200 pesos na yan? Kung ano man ang ginagawa mo, nung kumita ka ng 200, sure ako, walang kinalaman yon sa AYS. Tama po ba? It's either naliligo ka, kumakain ka, nagatrabaho ka, kasama mo pamilya mo, o nanonood ka ng TV, o nanonood ka ng Netflix, or sabihin na lang po natin na natutulog ka. Kumita ka pa rin ng 200, yan ang pinakamasarap na 200 na papasok sa bulsa mo. Pag yan ay nangyari. Tama po ba? Tama po ba? In fact, pag yan ay nangyari sa'yo, ang kagandahan po niyan, you're earning passively. Imagine mo na lang kung meron kang 20 service provider. So, 10 service provider, may 2,000 ka. Sa 20 na service provider, may 4,000 ka. Ngayon po, ang kagandahan po niyan, mga kaibigan, ano lang ginawa mo, ikaw na isang neopreneur, you just be our business partner. Tama po ba? Naglagay lang tayo ng mga service providers. At ang kagandahan po niyan, meron din po tayong training kung paano po ito palakihin. Ayan, ibig sabihin, kapag kayo po ay naging neopreneur partner po natin, meron po tayo mga kaakibat na mga trainings para tayo po ay maging knowledgeable enough on this new venture ninyo sa digital landscape. Ayan, at paano tayo kikita. Ayan po yun. So, ngayon, hindi mo na rin kailangan maglabas ng napakalaking puhunan at maghanap ng mga sobrang daming talents para lang magawa ito dahil ginawa na po namin yan para sa inyo. So, ang tanong, paano nga ba mag-start dito sa AYS? So, dito po, meron tayong 2 business package. Number 1, nandiyan po yung startup. And number 2, nandiyan po yung builder package. So, ang startup package po, this is commonly known as student's package. Ayan po siya. So, at si builder naman is our complete business version of our concept. 4,998 para sa startup, 14,888 naman para sa builder. Ngayon mga kaibigan, baka matanong ninyo, Sir Gerald, kung talagang maganda yung konsepto ninyo, bakit nagpapabayad pa kayo? Ayan, tama po ba? Alam niyo po mga kaibigan, simple lang. Kaya po kami nagpapabayad kasi naniniwala kami na kapag ikaw ay pumasok dito as libre, sigurado ako hindi mo seseryosohin. Bakit po? Nung nag-research and development po kami, ginawa na po namin yon. Noong mga 2021, we decided, okay, ang ganda ng concept, let's do it for free. Alam niyo po kung sino yung mga naging partner namin? Mga, as in, parang, nung umpisa, sinimulan namin yan, wala pong sumeseryoso sa amin. Ayun po yun. Alam niyo po, nung aming sinimulan, sige, gawin nating ganito, low entry, 2,500, etc., etc. Alam niyo po, wala pa rin sumeseryoso sa amin. Nakuha namin yung magandang peak ng commitment, alam niyo po kung kailan? Noong kami po ay, nung pinroject po namin ng technology into the value na nasa 10,888, alam niyo po, ang mga naging partners po namin simula nung araw na yon, mga business-minded at mga negosyanteng tao na po. Ayan po yan. So, naniwala na ang mga negosyante nung may bayad na. Alam niyo po, hindi natin ma-gets din minsan nung panahon na sobrang baba. Pag wala talagang value, kumbaga hindi tinitignan ng Pilipino as worth doing for. Pero nung may value na, sineseryoso na. Tama po ba?
So kagandahan po niyan, as we increase the value along the way, we decided also to increase the pricing. At ang kagandahan po nun, mas nakakwalify namin ng maayos ang aming neopreneur partner. Ayun po, ibig sabihin po nun, paano natin nakakwalify? Since sila po ay merong puhunan, magulat po kayo umattend ng training. Tinatapos yung training, mga kaibigan. At after nun, dahil tinatapos ang training, kumikita. Dahil kumikita, lumalaki po ang concept po natin. Dahil lumalaki ang concept po natin na i-ensure po natin ang ating sustainability for the next coming years. At syempre, tama din naman po. Bawat negosyo naman talaga, mayroong puhunan. Tama po ba? So imagine natin, sabi nga nila, pag maliit ang kitaan, maliit ang puhunan. Pag malaki ang kitaan, malaki ang puhunan. Pag walang kitaan, syempre, walang puhunan. Tama po ba? So itong 4988 po natin, this is created because naniniwala kami na may mga tao din na kagaya ng mga estudyante na business-minded din, na gustong magdagdag ng kanilang income dahil nag-aaral sila, kulang ang baon nila. Tama po ba? Kaya po yan na-create. So these are intended actually for students. Pero sa mga feeling students pa na nanonood ngayon, pwede rin naman ho, wala naman pong age limit yung ano na yan. Actually, ang 4998 po natin, dito, pwede kang magkaroon ng 8 service provider slots. Ayan po yan. Sa 4998 mo, 8 pwede mong ilagay na service providers. Meron kang online monitoring system at multiple ways to earn. At ang maganda po niyan, yan ay down payment mo para sa builder package. Ayan po siya. So, ibig sabihin, once na seryoso ka na, tapos ka na sa scratching the surface, gusto mo na mag-builder, edi mag-builder ka na. Ayan yon. So, ito po right na wala pa po yung business kit kasi nga po DP pa lang. Pero pwede mo nang gawin. Ayan po yon. Ngayon, ang 14888, ito po yung pinaka-tinatawag natin na serious package. Ito po ay para sa mga seryoso na gustong magpalaki ng AYS sa kanilang lugar at kumbaga, kung estudyante ka naman at seryoso ka na kagad on the spot, pwede ka rin naman mag-builder. Wala naman po problema doon. Ang maganda po dyan, mga kaibigan, this includes entrepreneurial trainings, digital marketing and content trainings and workshops na libre. Ulitin ko po na libre. Pero ang halaga po ng mga trainings na yan ay nasa 30,000 pesos. Alam niyo po ang maganda, once na naturuan po namin kayo nitong mga entrepreneurial trainings, digital marketing and content trainings and workshops po natin, pwede mo din i-apply yan on your other businesses. Kasi ang tuturo naman po natin sa inyo ay mga things that you can apply on any business on a general scale. Ayan po yan. So, tuturuan din po namin kayo mag-edit ng video, gumawa ng posters, ayan. Tuturuan din po namin kayo paano tayo magkakaroon ng relevancy sa Facebook, sa TikTok, ayan. Meron po tayo mga trainers. Ayan po siya. At nakagandahan po niyan because of this ProRes, marketing ProRes na meron tayo. Sabi ko nga po sa inyo, end-to-end capable po tayo. No? From developing, integrating, and marketing, kayang-kaya po natin gawin. Ayan, tama po. So ngayon, anong kapalit ng ating 14888 package? Ano yung mga business kits na mayroon sa loob niyan? So number 1, nandyan po yung tinatawag natin na ito, sa business kit or paper bag. No? Sa loob nun, meron po 2 tarpaulins, 30 service provider activation slots, at business guides. Ayan po yan. At ito po ay may kasamang personalized website with inventory and monitoring system with accounting. Ibig sabihin, ang layunin ng negosyong AYS ay hindi pasakitin ng ulo mo. Ang goal nito is magmamonitor ka lang ng iyong income. Ibig sabihin, after mong ma-register ang 30 service providers mo, mga kapatid, sa website na yan, with your username and password, nandyan na lahat ang listahan ng iyong service provider, ilan ng booking, anong oras na book, magkano kinita mo, gusto mong in-cash, click mo yung in-cash, dediretso sa account mo. Ayan, nakakuha po ba? So, kumbaga, with that complete monitoring system, alam mo kung ano ang fast performing service na expert ka sa paghahanap. Tama po ba? Kumbaga, this will give you data na kung sakasakaling gusto mo mag-expand. Kasi po may mga nag-expand, kumukuha po ng additional e-franchise, bumibili ulit ng 14888 dahil napuno na nila yung 30 slots nila. Ganun lang po siya. Ano? So, ang kagandahan din po niyan, mga kaibigan, ang isang franchise po ay perpetual. Ibig sabihin, lifetime po yan. Ang kagandahan din po niyan, pag tayo po ay nag-upgrade ng ating mga technology, wala ka nang ibang ilalabas. Yan na po yun.
Ayan po siya. At ang kagandahan po nito, how to earn as a neopreneur. So first way to earn po, ikaw na isang service provider na pwede maging neopreneur or vice versa. Neopreneur na gusto mong ipasok ang iyong skills and services, pwedeng-pwede po and you get 90% of the booking. Kagaya po nitong ating mga neopreneurs na service providers din. Ayan siya. So sa 4 na bookings, 1,000 each, sa 90% nun, you get 3,600. Ayan po siya. Pwedeng daily, pwedeng weekly, pwedeng monthly. Ayan po yan. Ngayon, ang kagandahan po nito mga kaibigan, ikaw na isang neopreneur, pwede mong ipa-enroll yung 30 service provider activation slots na yan at pwede po kayong maningil ng enrollment fee. Ayan po yon. Ang standard po na pwede nyo pong isingil na enrollment fee nasa 500 pesos. Ayan siya. Pero lifetime na rin naman yan na enrollment fee para sa ating mga service providers. Ngayon, ang tanong, pag naubos mo yung 30, edi meron ka ng 15,000, edi order ka lang ulit if ever na gusto mong magkaroon ng additional pa na service providers. Ngayon po, ito yan. Ang tanong paano yan, Sir Gerald, kung kuripot lahat ng mga kilala kong service provider? Kasi mga kilala kong service provider, mga Ilocano, sa mga kalating in-check. Tama po ba? So, wag po kayo mag-alala. Ang tip ko po sa inyo, ilibre nyo. Ayan, nakakuha po. Bakit ko ililibre, Sir Gerald? Well, alam nyo po, dahil yan na iyong system na since you bought it. No? Ang kagandahan po niyan, you can sell it or you can give it for free. It depends on your decision making. Pero kung yan ipapalibre mo at maganda ang konsepto nito, maniwala po kayo, panalo ka pa rin dahil sa third way to earn, yung sinasabi ko po kanina, na meron kayong 10% sa bawat booking ni service providers. And halimbawa po, meron kayong ni-register na isang tutor, English tutor. 9 to 5 nasa school. 9 afterwards, or sabihin na po natin 9 to 3 nasa school, 3 onwards ho, ay sumasideline na as a tutor. Ang kagandahan po niyan, meron kang 10% sa bawat booking nun. Ang maganda po nito mga kaibigan, tingnan mo na lang to on the business side point of view, para ka na lang may tutorial business na hindi ka nagtatayo ng physical store mo o ng physical school mo. Ayan, nakakuha po ba? Ngayon ang maganda po dyan, Sir Gerald, paano yan pag next time? Yung tutor, kinontrata. Tama po ba? Hindi na nag-book sa app. Nagbayad na lang rekta dun sa service provider. Ang maganda po dyan, ready po tayo dyan sa tinatawag na platform leakage. Ayun po yun. Nalalaman natin kapag ang isang service provider ay pupunta sa isang lugar na kung saan meron siyang booking doon. Ayun po yun. At pag nalaman po natin yan, nababan po sila sa app. Ayun po yun. Kumbaga, pinagpalit mo ang isang booking sa lifetime na dadami ang kliyente mo. Kasama po yan sa ating orientation sa kanila. Kumbaga, pag pinili mong mangontrata, hindi ka na makapasok sa app, o sayang yung 10 years, nakikitain mo kung nagkaroon ka pa ng isang kliyente. Tama po ba? Ayan po yun. So, ang kagandahan po nito, dahil karamihan naman po sa kanila ay naiintindihan yan, at kaya din natin silang bigyan pa ng incentives, natanggap ka ng tanggap through our app, nagkakaroon ka pa ng additional incentives, tumataas po ang ating retention pagdating sa ating service providers. Ayan po siya. Ngayon, syempre, hindi lang naman tutorial services na pwede mong daanan. Nandyan din ang massage services. Tama po ba? Imagine, naglagay ka ng isang magaling na service provider sa massage at ang dami niyang nabubuk, tumataas ang testimonials niya. At ang maganda na, nagkakaroon ng daily passive income dito para kang may massage service na hindi mo na kailangan magtayo ng massage center. Tama po ba? Ngayon, nandyan na rin yung house cleaning at itong nails services. Alam niyo po, kwento lang ako ng konti dito sa nails services, no? Noong unang panahon, noong mga bata pa po tayong lahat, at buhay pa ang mga lolo't lola natin, mga kaibigan, ang uso lang sa nail services, manicure, pedicure lang. Tama po ba? Naalala ko noon ang lola ko lalabas ng bahay, darating yung nagpe-pedicure, tapos nandyan na yung, ilalagay niya yung paa niya dun sa tuhod nung nagpe-pedicure na merong daladalang malaking towel. Tapos mamaya-maya, mga ilang minuto lang, ayun, na-murder na yung paa ng lola ko. Nabiro lang ako. Mamaya-maya, kulay pink na yung paa niya, yung kuko niya. Ayan, tama po ba? Nung unang panahon, ganun lang yan. Kumbaga parang pedicure, manicure lang, magpagupit ka lang ng kuko, di ba? Tapos mamaya kulay pink na yung kuko mo, yun na yun. Pero ngayon ho, alam nyo po ba na ang services, pagdating sa nails, mga kaibigan, nag-e-evolve pala. Alam nyo po, as we study services,
Ang services pala, nag-e-evolve. Hindi lang siya klase kung ano yung services noon ay services ngayon. Hindi ho. Imagine kung dati, linis lang ng kuko, ngayon ang kuko pwede nang lagyan ng mga hearts. Pwede na lagyan ng Mickey Mouse. Pwede na lagyan ng stars. Pwede na lagyan ng mga diamonds at kung ano-ano mga bato-bato at mga burloloy. Tama po ba? At pwede mo nang i-extend ang kuko mo. Dati hindi pwede yan. Ang tawag po dyan ay nail art. Ayan. Sino po dito nanonood sa atin na first timer ang familiar sa nail art? At alam niyo po ba ang nail art ay isang growing industry of nails na kung saan kami po ay nag-survey sa mga matataas po ang preference pagdating sa services. Kami po ay nag-survey along Taft, lalong-lalo na po sa mga Lasal students. Ang kanilang pagpapaayos ng nails, 4-5 po sa isang gawaan lang. Imagine mo, 4-5, kuko lang. Tama po ba? At may mga tao na talagang nag-a-avail niyan. At alam niyo po ba na doon naman po sa pinaka-budget meal ng ating nail art services, pinaka-budget meal po, 700 to 800, mataas pa din. Tama po ba? And alam niyo po, yung mga bagay na yan, pwede mo na rin ipasok sa AYS instant service. Imagine mo, may nagpa-book 4-5, 10%, meron kang 450. Tama po ba? Tama. At hindi lang yan. Paano kung 10 yung nagpa-book o 3 yung nagpa-book na lang? Ilang 450 yan? Tama. Ayan po yan. Ngayon, hindi pa natin pinag-uusapan yung other salon services like the hairs. Tama po ba? Nandyan din yung facial and everything. Tama po ba? So, ang maganda nito, even media services pwede. Lahat na klase ng services, tutorial service sa music, at ang take note po, ito po ay non-territorial. Pwede po sa buong Pilipinas. Kung taga Baguio ka, ang service provider mo, doktor, taga Bohol, pwede. Ngayon, kung ikaw ay taga Cagayan, ang service provider mo ay taga Davao, pwede ho. Ayan po yan. Ngayon po, ang maganda rin po dito, marami rin po tayo mga sinosolusyonan na mga services, kagaya po ng tour guides, ayan, touring services. Kapag ikaw pupunta ka sa isang lugar na hindi ka naman lokal doon, minsan ang taas ng taga pagdating sa tour. Tama po ba? Pero with App Your Servicio, pag check mo, tour guide, ganito lang pala ang presyo, edi sa AYS ka na. Tama po ba? Ngayon, imagine this. Meron kang 8 service providers na bawat isa merong 5 bookings a day. So that is 40 bookings. Let's say na lang lowest 500 pesos na booking fee, that is 20,000 a day. Kunin mo ang 10%, mga future kaserbisyo, meron kang 2,000 a day. 2,000 a day is 60,000 pesos per month. Ngayon, magkano puhunan? 14,888. Magkano ang kita? 60,000. Hindi ko sinasabing malaki, hindi ko sinasabing maliit ang 60,000, pero ang akin lang mga kaibigan, ang 60,000 kaya dumampi sa wallet mo, napunta sa bulsa mo, napunta sa bank account mo, ano ang kayang gawin? Na-imagine mo na ba? Kung dati, hirap kang magbayad sa utang mo sa credit card, ngayon, pag nagbabayad ka, advance na. Tumatawag ka pa. Kung dati, pag dumarating ang naniningil sa bahay ninyo, halimbawa, Bombay, tama po ba? O yung loan company na nag-loan ka. Kung dati, nagtatago ka, sinasabi mo pa sa mga anak mo, wala ka, pero nandun ka naman. Tama po ba? Ngayon, ikaw pa ang naghahanap sa kanila. Hinahanap mo pa yung Bombay, inaabangan mo pa. Kasi kahit next week ka pa magbabayad ka na agad, advance ka ng 1 week. Tama po ba? Kung dati, hindi ka makabayad sa renta, ngayon hinahanap mo na rin yung landlady mo o yung landlord mo na magbabayad ka. Tama po. At ngayon, kung problema ka sa paghuhulog ng sasakyan, may katulong ka na. Kung ngayon, problema ka sa paghuhulog ng bahay, may katulong ka na. Kung ngayon, problema ka kung magkano ang ibabayad mo sa tuition ng anak mo, ngayon kaya mo na mag-full payment. Hindi ka na nag-i-staggered. Tama po ba? Kung dati, hindi mo man lang malibre ang sarili mo sa isang napakagandang vacation, ngayon pwede na. Bakit? Simple lang ho. Lamang ang Pilipino na merong extra income. Tama po ba? Lamang ang Pilipino na may digital business. Imaginein mo to, nung nangyari yan, mga kaibigan, ang tanong ko po sa inyo, nagbayad po ba kayo ng pwesto? Nagbayad po ba kayo ng tao? Nagbayad po ba kayo ng kuryente? Nagbayad po ba kayo ng tubig?
permit, may binayaran ka? Wala, kasi nasa amin na yung permit. Tama po ba? Ang ginawa mo lang, in-empower mo lang sarili mo, in-empower mo lang ibang tao sa pamagitan nitong digital platform natin. Tama po ba? Umattend ka ng training natin, at ang kagandahan po niyan, sigurado ako in the next coming months, you can earn money na pwede pong pangdagdag sa ating mga pang-araw-araw. Alam niyo po mga kaibigan, kung papansinin po natin to, no? 14,888, kung medyo pinag-iisipan mo pa ang puhunan, imaginein mo, 14,888 ba, mga kapatid, kaya bang magtayo ng sari-sari store? Hindi. Ang puhunan ng sari-sari store, 40,000, 50,000. Tama po ba? Ngayon mga kaibigan, imagine mo, kung ipipilit mo ang 14,888 makapagtayo ng sari-sari store, hindi pa nagtatayo ang sari-sari store, mukhang palugi na. Bakit? Kunti lang mabili niyan. Tama po ba? Tawanan ka lang ng mga bata kunti laman. Tama po ba? Ngayon ito, imagine mo kung pinilit mo yung sari-sari store mo na mahunan ka ng 40 hanggang 50,000. Hindi lahat ng kinikita ng sari-sari store mo, diretso sa'yo. Bakit? May renta yan. May bayad ang tindera. Tama po ba? May bayad ng kuryente. May bayad ng tubig. May bayad pa ang mga produkto, inventaryo. Alam nga naman na nakabenta ka ng soft drinks, pati puhunan, ibinili mo ng pagkain. Hindi po ganun. Tama po ba? At wala pa dyan, yung kupit ng tindera mo pag dumarating ang boyfriend niya. Tama po ba? So, ang maganda ho, kung papansinin mo, ikumpara mo ang sari-sari store business with AYS business, napakalayo. Napakamura pa ng puhunan. Tama po ba? Ayan po yan. Kaya kung akin lang ho, this is the next big thing that will come on your life as a business person. Dahil kung kayo po ay nagtatrabaho ngayon, pero naghahanap ka ng negosyo, pero ayaw mo na sakit sa ulo, ito ang negosyo na para sa iyo. Ayan. Tama po ba? Ayan po yan. Ngayon, ang tanong mga kaibigan, Sir Gerald, sabi mo, kaya mong palakihin. Kaya nating palakihin ng AYS sa buong Pilipinas. Ang tanong, paano tayo mabilis magkakaroon ng nationwide presence at global presence, mga kaibigan? Ano ho? O future kaserbisyo. Alam niyo po, kami po ay nag-aral. Ano ang pinaka future proof or tinatawag na resilient-free business. Ayan. Ano yung magandang strategy wherein kaya nating mag-nationwide at worldwide at the same time, future-proof pa po tayo. Anong ibig sabihin yan? Kumbaga, tayo po ay resilient pagdating po sa mga competitors. Paano natin lalabanan yung mga yan habang sinisigurado natin ang future po natin? Alam niyo po, according po sa isang study na galing po sa West, sa US, no? In po ngayon yung tinatawag na community-based building of business. Ulitin ko po, community-based building of business. Ibig sabihin, ang isang negosyo nagkakaroon ng community sa loob nun. At gamit po yung community na yan, naiaangat po nila ang kanilang brand presence, naangat po nila ang kanilang presensya sa market na mas mataas ang rate kumpara kung corporate lang ang gagawa nun mag-isa. Ayan po yun. So alam niyo po, with this, we introduce the incentivized community approach. Ayan po yan. Anong ibig sabihin ng incentivized community approach, Sir Gerald? Ganito po yan, mga future kaserbisyo. Doon po, i-introduce po namin kayo sa ating AYS endorser system. Ayan. Ano pong ibig sabihin nun? Alam niyo ho, in every product, there's always an endorser. Naniniwala po ba kayo doon? Ang Smart, may Miss Universe. Ang Shopee, may Sarah G. Tama? At lahat ng naging ka-love life ni Gerald Anderson, present man o ex, naging endorser ng shampoo. Tama po ba? Ngayon, si Tanggol, meron ding Katingko at si Miss Liza, merong gatas. Tama po ba? Ngayon, ang tanong, sino ang magiging AYS endorser natin? Tama po ba? Alam niyo po, gone are the days na uso ang mga celebrity endorsers. Alam niyo po kung ano ang uso ngayon? Lalong-lalo na sa US, community endorsers. Ayan. Ibig sabihin po niyan, simple lang. Kung tayo po ay kukuha ng isang celebrity endorser at babayaran natin halimbawa si Miss Liza ng 10 million pesos according sa kanyang talent fee, no? Syempre iba pa yung paggawa mo ng content kasi may gastos din yan, may production team at kung ano-ano pa. Tama po. Simple lang. Yung milyon-milyon na ibabayad po natin, ano mas maganda? Ibayad po natin kay Liza o ibayad na lang namin sa'yo
ikaw na lang ang mag-promote ng business na to. Ayan, paki-comment naman po sa comment section natin kung sinong mas gusto mo. Si Liza ba o ikaw? Ayan. So, sino maging AYS endorser natin? Ikaw po. Walang iba kundi ikaw na isang isang neopreneur po natin. Ayan po yan. Nakakuha po ba? Nandyan pa po ba kayo? Ayan. Alright? So, ngayon po mga kaibigan, let me introduce you to our next way to earn, yung ating referral program. Ayan po yan. Sa ating referral program, simple lang, i-share mo ang business, meron kang 1,000 pesos. Yung pondo na ibibigay po natin para kay Miss Liza, ipapamahagi na lang po natin sa ating mga service providers. Ayan, so meron kang 10% ulit, meron kang 10% ulit. Meron kang 1,000 ulit, meron kang 1,000 pesos ulit. Ayan po yan. Ngayon po mga kaibigan, baka po matanong po ninyo, ito po yan. Ang tanong, bakit kailangan kang bigyan ng tinatawag natin na 1,000 pesos? Simple lang po, baka isipin po ninyo, naku, baka yan yung mga recruit, ha? Ayan po. Hindi po tayo yung mga recruit. Ayan, nakakuha po ba? Kasi po, ang mga recruit po, yan po ay nagpapadala ng tao sa Japan. Tama po ba? South Korea. Ayun. At the same time, yan din po yung mga nagpapadala ng mga tao sa Taiwan. Ayun po, hindi po tayo yon. Ayun, nakakuha po ba? Andyan pa po ba kayo? Ayun po yon. So, kumbaga po, itong ginagawa po natin, ang tawag po natin dito ay word of mouth advertising. Ayan. Ano po ang tawag? Pa-comment naman po sa ating comment section ang salitang word of mouth advertising. Ayan, kung kayo po ay nandyan pa. Ano? At sa gamit po itong tinatawag natin na word of mouth advertising, ang kagandahan po nito mga kaibigan ay simple lang ho. Kung baga familiar po ba kayo sa Avon? Ayan, na familiar po ba kayo sa Avon? Yung yumaman ako nang dahil sa Avon. Abot ko mga pangarap ko nang dahil sa Avon. Same lang din po yon. Ang kagandahan naman din po nito, ladies and gentlemen, is dito, ang ginagamit po natin ay yung ating digital business. Ayan po siya. Ayan. So, klaro po ba ang ating concept po dito sa ating next way to earn? Ngayon po mga kaibigan, i-share ko lang din po. Alam niyo po ba na dito walang pinagkaiba lang din po 'yan sa ating daily na ginagawa. Ano pong ibig sabihin nun? How many among you kapag ikaw ay sabihin na lang po natin na kumain sa isang restaurant, pinicturean mo, naglagay ka ng location kung saan yon, shinare mo, tama po. After mong i-share yung friend mo, ay nakita, ang ganda naman itong restaurant ito, ang ganda ng pagkaka-picture. Yung friend mo kinabukasan kumain din doon dahil nakita niya sa Instagram post mo o sa Facebook post mo. Ang tanong, sino nag-share? Ikaw. Sino kumita? Yung restaurant. Ang tanong, binayaran ka ba? Hindi. Tama po ba? Nagpunta ka sa isang magandang beach, nagpicture ka kasama pamilya mo, nag-share location ka pa kung saan. Tama po ba? Tapos, shinare mo sa Facebook at Instagram. Ang tanong, yung friend mo na nakakita, nag-swimming din doon. Ang tanong mga kaibigan, sino nag-share? Ikaw. Sino nag-post? Ikaw. Sino kumita? Yung restaurant. Kumita ka ba? Hindi rin. Ang maganda, dito sa AYS, i-share mo, i-post mo. Dito ho, meron kayong referral income. At alam niyo po, hindi lang tayo gumagawa niyan. Kahit po ang tinatawag natin na Lalamove, na isang tech giant din. Meron din yung ganyan. May referral rewards din. At itong mga referral rewards na to, hindi po ito illegal. Hindi ito illegal, guys. Legal to. Ang referral-based business ay nasa batas na pwede kang gumawa niyan. Ngayon po mga kaibigan, imaginein mo to sa referral mission ng Lalamove, kailangan mo ng 2 sa loob ng 3 araw para kumita ka ng ganito. Tama po ba? Alam mo kung anong mahirap minsan? Halimbawa, kung ikaw Lalamove, kailangan mo pang maghanap ng may L3. Tama po ba? Saka may sasakyan. At kung ikaw naman yung papasok sa Lalamove, dapat may sasakyan ka o may L3 ka. Ito maganda sa AYS. Ang maganda sa AYS, basta may skill ka, pwede na. Tama? Kung gusto mo magnegosyo, pwede na. Hindi na kailangan maglabas sa sobrang laking puhunan.
Tama? Ayan po yun. Alam nyo, hindi lang din po Lalamove at AYS ang gumagawa niyan. Pag ikaw ay nasa BPO industry, di ba? Pwede kang mag-refer ng mga friends mo na papasok sa BPO company. Tama po ba? Ngayon, ang tanong, di ba po, mayroon ding referral system din doon? Malaki pa nga. 30,000, 25,000 pag may na-repair ka. Tama po. Ayun po yun. So, kumbaga, legal po ang referral-based business. Ayan po yan. Siyempre, sa atin, sa side natin, para po lumaki ang ating community, ladies and gentlemen, simple lang. Ang kailangan po natin dito ay makapagbigay ng mga napakagandang ways to earns or incentives para dumami ang ating neopreneur. At ang maganda, pag dumami ang ating mga neopreneur, mga kaibigan, pwede po tayo makarating sa kahit sa ang sulok ng Pilipinas, pagka may neopreneur, may AYS. Maganda po ba yun? Ayan po siya. Ngayon po, mga kapatid, gusto ko lang po i-share sa inyo na baka iniisip ninyo, ay naku, baka dumami competition. Alam niyo po, hindi po. Kasi hindi, dahil ito po ay community-based building, ang kagandahan po niyan sa lahat ng mga service provider, ng mga friend na na-endorsohan mo, dito ho, may 1% ka. So, ibig sabihin, hindi mo sila competitor. Part sila ng growing community mo. Ayan, nakakuha po ba? Ayan po yan. Ngayon po, sama rin po natin yung tinatawag natin na, Sir Gerald, paano naman kapag ka nag-refer yung aking neopreneur? Meron pa ba ako doon? Alam niyo po dati, wala. Kasi pag nag-refer yung ni-refer mo, hindi naman na ikaw nag-refer nun, syempre, walang referral. Tama po ba? Ang meron, yung nag-refer lang talaga. Pero alam niyo po, tama din yung request ng ating mga neopreneurs na, o nga naman, dapat mayroong indirect referral. Tama po ba? Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi malalaman ng sobrang daming tao ang EYS. Tama po ba? Kaya alam niyo po, ginawa natin ng paraan na magkaroon po tayo ng indirect referral bonus. Ayan po yan. Ano pong ibig sabihin ng indirect referral bonus, ladies and gentlemen? Ganito lang po yan. Kung ang Lalamove, merong dalawa sa loob na 3 araw para kumita ka ng 3K. Tama po ba? 3K ba yun o 900? Parang, ano yun eh, parang dalawa yata. Ngayon ho, dito, kailangan mo rin ng dalawa. Pero walang time limit. Ayan. Maganda ba yun? Ang bibigay naman po namin sa inyong indirect referral ay 1,500. Ayan po siya. Ngayon, ganito lang po kasimple. Ang maganda po niyan, through our Venn diagram example, mga kaibigan, meron po kayong dalawang corporate groups, corporate organization 1 or organization 2. Ayan po yan. So, as a neopreneur, mga kapatid, dito po, pag nakadalawa ka, meron kang 1.5. Pero ang catch, considering, you must encode it on your organizational 1 and organizational 2. Ayan po yun. Ngayon, para saan? Simple lang po, para mabigyan po namin kayo ng indirect referral bonuses. Halimbawa po, ang itong friend ninyo nag-refer. So, technically po, wala na po kayo dyan. Tama po ba? Siya ang meron. Siya ang may referral bonus na 1,000. Pero kung di dahil sa'yo, hindi malalaman nung bagong neopreneur at ng mga susunod pang neopreneur ang AYS. Tama po ba? So, para maging fair, ang ginawa po natin, para po magkaroon ka ng additional din na indirect referral bonus, yung isa mong friend na nag-refer din, alright, na walang time limit, basta po nag-refer ang dalawang friends mo, meron kang 1,500. Yan. Nakakuha po ba? Ayun po yun. Ngayon po, nag-refer ulit itong isa mong friend, nag-refer ulit, may 1,500 ka ulit. Ayan po siya. Ngayon, ito maganda. Paano kung nag-refer yung nirefer ng nirefer ko? Ayun. At nag-refer ulit yung nirefer ng nirefer ko ulit na hindi ko nakakilala. Ang maganda, dahil yan po ay dalawa ulit at nasa part siya ng iyong organizational groups, may 1,500 ka ulit. Ayan. Nakakuha po ba? Nakakuha po ninyo? Ayan po yun. Ngayon, ulitin ko po, bakit kailangan kang bigyan ng indirect referral bonus? Kasi this is our way of being grateful, our way of gratitude, of giving you incentive. Kasi kung hindi dahil sa word of mouth under advertising mo, hindi malalaman ng napakaraming tao na to. At hindi rin tayo magkakaroon ng napakadaming service provider because of you. Ayan po yan. Ayan. Nakakuha po ba? Ayan po siya. So ngayon, on this way, you are slowly building your community on an incremental level. At ang kagandahan po niyan, ang good news po, sa lahat ng mga nangyayari sa community nabubuo na ikaw ang nagpasimula.
meron po kayong incentive. Ayan, meron po kayong earnings. Kahit tumagal pa ang 10 taon, meron pa rin po. Ngayon, ang tanong, dito on this kind of incentives, meron po ba yung ceiling? Yes, meron po yung tinatawag na safety net. Diyan po sa ating indirect referral bonus, ano? Yan po ay merong 30,000 a day, 210,000 a week, at 900,000 pesos a month. Ayan po yun. Ngayon po mga kaibigan, ang kagandahan po nito, baka matanong po ninyo, bakit nga ba natin kailangan mag-build ng community? Ayan po siya. Para saan nga ba ang pag-build ng community or bakit natin kailangan niyang gawin? Alam niyo po, I will give you the reasons why. Ayan po. So, tutukan niyo po ito mga importanteng reasons na to. Number 1, gusto po natin ng shared prosperity. Ayan po yan. Sino po dito, ladies and gentlemen, ang gusto habang lumalaki ang AYS, tayo po ay papunta into a big tech giant. Kasama rin po kayo, hindi lang po sa paglaki ng brand, kundi po sa paglaki din ng kitaan. Paki-comment po sa comment section kung gusto nyo po ng shared prosperity. Ayan. Ang neopreneurs po ay ating bibigyan ng earnings from transactions within their organization. The community enjoys shared prosperity, enhancing collective economic well-being. Ayan po yan. Ngayon po, kagandahan din po nito kapag tayo po ay mayroong mga ganitong incentives sa ating community. Ang peer-to-peer incentives are designed to foster a strong sense of community building. Instead of just focusing on your own, dahil alam mo na kapag lumalaki ang community mo, merong incentive, interest mo na palakihin mo yun. Ayan, tama po ba? Ayan po siya. So nagkakaroon po ng tulungan. Hindi lang tulungan dahil charity, kundi tulungan dahil alam natin na lahat po tayo lumalaki, lahat po tayo kikita. Ayan po yan. Yan po ay may pahintulot ng ating kumpanya. Sumunod, pagdating po sa collaborative initiatives, dahil may interest ka sa ating negosyo na to, alam mong kikita at makakatulong sa pamilya mo, i-introduce mo tayo on collaborations with other communities. Yan, share ko lang po sa inyo, one of the good thing na nangyari man sa collaborative initiatives natin is, imagine niyo guys, merong isa tayong neopreneur na kinonect tayo sa isang community, actually religious community. Ayan po yan. Ang gusto nila mangyari, within sa millions of populations ng kanilang religious community, pwede ba na kung ang gagamit ng app ay part ng religious community nila, may request sila na pwede bang mag-filter ng service provider? Halimbawa, ako, part ako ng, example na lang po tayo, halimbawa, part ako ng Baptist community. Ayan. Gusto ko Baptist din na tubero ang pupunta sa bahay ko. Pwede ba yon, Sir Gerald? Pwede. Kasi, kumbaga, yun ang collaborative initiative natin dahil tayo ang developer. Kaya natin gawin yan sa app natin. Ayun po siya. Ngayon, ang maganda po niyan mga kaibigan, itong religious community na to, kung meron silang 500,000 to 1 million members, matik, customer na natin lahat yon. At meron daw silang 100 to 200,000 na service providers, matik, service providers na rin natin yon. Ang maganda, mga kaibigan, because of that, yung community natin at community nila, nagtulong. Ayan. Tama po ba? Nabigyan natin ng trabaho at nabigyan natin ng digitalization at ng platform, ito mga communities na to through AYS. At ang kagandahan po niyan, maraming tao ang nabigyan ng blessing pagdating sa opportunity earnings. Tama po ba? At hindi lang sa religious community na yan. At marami pang ibang religious community na pwede natin gawing partner. No? At hindi lang yon. Pagdating din po sa iba pang mga communities like, halimbawa, gusto mo i-connect natin to sa community ninyo sa isang co-op. Yan, gusto mo, mga co-op na tubero ang kukunin mo. Pwede yon. Gusto mo, dahil doon ka tiwala. Ayun po siya. Ngayon, nakagandahan po niyan, ang platform natin, nakaka-connect sa ibang communities. Sino nag-connect sa atin? Yung management ba natin? Hindi po. Yung mismong neopreneur na part ng community natin. Ganon kaganda po yan. Tama po ba? Ayan po siya. Ngayon, kagandahan din po niyan, innovation and improvement. Ayan po, kagaya nun. Paganda ng paganda ang ating app because of suggestions ng mga tao na may interest, gumanda ito. Sino yun? Kayo po na ating mga future neopreneurs. Ayan po siya.
Sumunod, ayan, resilience against competition. Naniniwala kami na ang community building is a strong connection na kung saan tayo po ay maging resilient and adaptable to changes and challenges, especially on our competitors. Bakit po? Mga kaibigan, matanong ko lang po kayo, mga first-timer na nanonood ngayon, ano po ba ang importante para sa inyo kung papipiliin po kayo? Customer satisfaction or customer loyalty? Yan. Ulitin ko po, paki-comment na lang po sa comment section. Customer satisfaction or customer loyalty? Alam naman natin na parehong importante, pero kung papipiliin ka sa dalawa, ano yung isa? Tama po ba? Customer satisfaction or customer loyalty, pili ka lang ng isa. Well, alam naman natin kailangan ng dalawa yan. Pero kung isa, ano yung papipili? Ano yung okay? Well, the answer, ladies and gentlemen, customer loyalty. Bakit? Yung customer na satisfied, oo, satisfied siya, pero siya kumuha sa iba. Tama po ba? Bawa, ako, nagpagupit ako sa ganitong barbero. Satisfied naman ako sa gupit niya. Pero gusto ko magpagupit ng Korean style. So, pupunta ako ng Korean salon. Tama po ba? Ngayon, ang customer loyalty, ibang usapan. Bakit? Ang customer loyalty, mahasalamin ko yan sa buhay ng lola ko. Naalala ko ang lola ko, simula na nakilala ko siya, nagkaisip ako hanggang sa kinuha siya ni Lord. Ang pulbo niya, isa lang. Kulay pula. Alam niyo po saan galing? Pulbo yon ng Avon. Hindi siya nagpalit. That is what you call customer loyalty. Ang dami-daming pulbo sa merkado, pero bakit pulbo lang ng Avon ang binibili niya at di siya nagpalit buong buhay niya? Alam niyo po, simple lang, kasi part siya ng community ng Avon. Avon distributor kasi siya. Tama po ba? So, kumbaga, imagine mo yun, for the lifetime ng aking lola, hanggang kinuha siya ni Lord, yun ang pulbo niya. So, alam niyo po, ganun ka ganda kapag nilagyan mo ng community-based building itong digital business na pinag-uusapan po natin. Tama po ba? Imagine, we can be here on the game of services on the next coming 50 years because of this. Tama po ba? Kaya ganun ka-importante ito. Ngayon next, ang community rin po ang nagbibigay sa atin ng absolute chance to be a viral potential concept o viral potential company. Ayan po yan. Ano pong ibig sabihin nun? A well-incentivized referral program can go viral as every user referred new users who then offer more users, creating a rapid expansion effect. Word-of-mouth advertising is a cost-effective way to grow. Ayan. So these are the main reasons why we are doing word-of-mouth advertising with peer-to-peer incentives. Ayan, nakakuha po ba? Ayan. Kaya po meron. Nakakuha po. Ngayon, baka matanong ninyo, nako, baka networking yan. Hindi po ito yung networking na iniisip po ninyo. Nakakuha po ba? Alisin nyo na po yung mga iniisip ninyo pangit na networking. Ayan. Nakakuha po ba? Malayo naman po kung sa pagkaka-explain ko. Tama po ba? So, ngayon, mga kaibigan, ang good news, dahil tayo po ay isang technology company, mga kapatid, I want you to feel na parang may technology company ka na rin dahil part ka ng community natin. Ayan. Ibig sabihin, dahil kayo po ay neopreneur, nasa likod nyo po ang ating tech company. Ang kagandahan po niyan, meron pa itong mga kagandahan na tech opportunities na pwede rin po natin pagkakitaan. Let me introduce you to the dealership of our e-loading business system po natin. Ayan. Ang maganda po dito, kasama na po ito sa inyong package, mga kaibigan. Ang kagandahan niyan, ikaw na isang neopreneur, meron kang 10% personal discount on ating prepaid products. Ayan. At ang kagandahan po niyan, pag nagbenta ka, o edi meron kang income na 10%. Ayan po siya. As a neopreneur, your system can register unlimited retailers for e-loading business. Ibig sabihin, pwede kang magrehistro ng kahit ilan na retailer na gusto mo gamit yung system na ipoprovide natin sa iyo. Ang maganda niyan, per system, pwede mong ibenta ng 200 pesos or pwede mo rin ilibre. Pero pag binenta mo ng 200, then unlimited yan. Halimbawa, naka 50 retailer e-loads ka, times 200, may 10,000 ka. At ang good news, since ito ay may community din, ang maganda ho, you earn 1% for every e-load selling ng retailers mo. Ayan po yan. Ngayon, let's say may register ka sa sari-sari store. Kada benta ng sari-sari store, may 1% ka. May niregister ka kahit saang lupalop ng buong Pilipinas ang retailer mo, may 1% ka.
And then, nag-register ka ulit ng mga stores and your peers. Kada load nila, yung nanay nila naglo-loading sa kanila, yung kuya nila naglo-loading sa kanila, ikaw naglo-loading ka sa office mo. Ayan, meron kang additional na 1%. Ayan, kuha po. Ang maganda po niyan, halimbawa, meron kang 50 retailers. Times 1,500 na e-load a day. Halimbawa po, 1,500 ang nabibenta nila. Ang totoo po niyan, maliit yung 1,500 kasi ang 1,500 po mga kaibigan, ang benta po ng tindahan, 5,000. Ayan po. Pero, sabihin na lang po natin na 1,500 kasi sabihin natin casual e-loaders lang sila. No? So, total po niyan, 75,000. Kunin mo 1%, meron kang 750 a day additional pa sa lahat ng pinag-usapan po natin kanina. That is 22,500 a month. Ngayon mga kaibigan, 22,500 a month. Tanong, pwede na bang pangbayad ng grocery? Pwede na. Pangbayad ng kuryente? Pwede na. Pambayad ng tubig? Pwede na. Pambayad ng internet? Pwede na. Pambayad ng sapatos na matagal na tinitignan ng asawa mo sa boutique, hindi mo mabili-bili kasi 3 taon na, hindi ka makaipon-ipon, bound ka pa sa utang. Pwede na ba? Ngayon, hindi lang sapatos mabili mo dyan, pati bag. Ayan. Ngayon kung kulang, edi antay ka lang ng ilang buwan. Kung ang gusto, mga, sabihin na lang po natin, mga branded, o edi 3 buwan, pag-ipunan mo gamit itong ating negosyo natin, hindi mo pa nagalaw ang kinikita mo sa work mo. Tama? Imagine, nagdagdag ka lang ng isang negosyo, ang dami mong ways to earn. Saan kaya nag-enroll ang anak mo? Tama po ba? Imagine, nagdagdag ka lang ng isang negosyo, pero ang dami mong ways to earn. Ano kayang itsura ng Sunday dinner ninyo? Tama po ba? Ano yung mga opportunities na pwedeng pumasok sa'yo kapag mataas ang cash flow mo dahil nagdagdag ka lang ng isang negosyo? Tama po ba? Ayan. So alam niyo po mga kaibigan, hindi lang po yan. Meron pang isa. Ayan. Nandyan din po ang ating software developing project. As a neopreneur, you can help us to digitalize other businesses and earn 10% for every software project we close. Ayan po yan. Anong ibig sabihin po nun? Halimbawa po, meron kang isang boss or yung friend mo may boss na naghahanap ng IT company na magpapagawa sila ng system po nila. Halimbawa po, ang negosyo niya warehouse, nagpagawa ng warehouse management system. Na-quote po natin as 500,000 yung project, 10% nun, may 50 mil ka. Ikaw na bahala mag-abot doon sa kaibigan mo. Kasi kung di naman siya neopreneur, edi wala siyang komisyon. Ikaw na lang mag-abot sa kanya. Ayan, nakuha po ba? Ngayon, may nagpagawa ng online shopping system sa'yo. O, na-quote po natin ng 300,000. O, 10% po niyan, 30,000 income mo yun. Yan, maganda po ba? Ito mga opportunities na nasa harapan po ninyo. Ayan po siya. Alam niyo po mga kaibigan, ang kagandahan po niyan, dito na po tayo sa serious part. Well, matapos na po tayo, bigyan mo na lang ako ng 5 minutes. Okay lang po ba? Ayan. Ngayon, anong pinagkaiba ng ating business model kumpara sa mga future competitions and soon to be current competitions po natin? So, let me share you our difference. Alright? So, number 1, pag-usapan po natin ang Tech Foundation. Alam niyo po, ito po yung mga possible na maging competitors po natin. Number 1, yung other booking app na pwedeng lumabas dyan. Kasi alam niyo po, sa ganda ng konsepto natin, di malabong kopyahin ka. Normal lang naman na kinokopya ka. Ibig sabihin, may mga sumusubok sa space mo. Ang importante, ang kagandahan po kasi ng may competitor ka o may sumusubok maging competitor mo, that is acknowledging na may pera sa ginagalawan mong industriya. Yun yun. Kaya ka may competitor, acknowledgement yan na talagang may pera dyan. Kasi may gumagawa din yan. Pero ang importante, hindi naman kung may competitor ka o wala. Ang tanong, ikaw ba ang nangunguna? Tama po ba? Market leader ka ba? So, ang mga competitor po natin dyan is, ito yung mga service app na pwedeng lumabas. Other tech companies din, syempre, and freelance developers na kayang gumawa ng app. Next, other marketing companies na pwedeng mag-market din ito. Next, tech giants, di ba? Posible rin na ang Grab, Lalamove, Foodpanda, tumira din itong services industry. At syempre, tayo. Ayan. Ngayon, pagdating sa founder market fit, yung experience ng mga namamahala sa kumpanya. Alright? Pagdating sa tech foundation, mga kapatid, may check po tayo dyan. Alright? Ngayon, pagdating naman sa sariling IT development team, ayan. Syempre, may check din tayo dyan. Yung other service booking app that may arise,
Yung iba dyan, nagpagawa lang. Di ba? Yung other marketing companies, yung iba dyan, nagpagawa lang. Ayan. Ngayon, yung tech companies, gumawa sila. Pero syempre, ibang usapin pa, paano yung marketing? Strength ba nila yun? Ayan po yan. Ngayon, sa side naman po natin, syempre, sa Tech Foundation, tayo po nag-aral ng 3 years pagdating po sa mga strategy na gagawin natin ng 2024. Meron po tayong 3 years of research and development before we mass scale itong ating mga ginagawa. Ayan po yan. So tayo po, yan ang advantage po natin. Ngayon, pagdating po sa proven software track record, kagaya nga po na in-explain ko sa inyo kanina, yes, meron tayo. Tech innovations, yes, may check din po tayo dyan. Ngayon po mga kaibigan, pag-usapan naman natin ang branding. Ayan, syempre, importante din na dapat marunong din sa marketing and branding ang AYS. Pagdating sa social media presence, yes, meron tayo. In fact, may videos nga tayo, 2, na merong 1 million views. Ayan siya. Actually, na-upload lang yon last week. Yung isa naman, mga 3 weeks ago. Ayan po siya. Ngayon, dito naman papasok yung ating marketing prowess. No? Ngayon, pagdating sa user-centric design, yes, meron tayo dyan. Advanced technology integration, yes, meron tayo dyan. Meron tayong check. Clear value proposition. Ayan. Siyempre, importante na pinapaalam mo sa kanila ano yung value na offer mo pagdating sa market, ano yung mga solusyon, ano yung mga problemang sinosolusyonan mo. Ayan. Ngayon, yan naman po ang weaknesses ng other tech companies kasi most of them focus lang talaga on tech. Ayan, strong brand identity. Yes, meron din po tayo niyan. May check din tayo. Ngayon guys, pagdating naman sa nationwide penetration and viral ability, tayo merong strong community engagement, which is, yun nga po, bakit tayo nagbibuild ng community? Dahil nga po doon sa mga reasons na explain ko sa inyo kanina. Tama po ba? Ngayon, meron ba tayong strategic government partners? Yes, meron po tayong contract signing with TESDA. Mamaya po, papakita ko po yan sa inyo. At nag-talk pa po ako doon sa mismong TESDA headquarters, dyan sa may Taguig. Ayun siya. Ngayon, meron ba tayong precise data gathering? Yes, meron po. Ano po yung sinasabing precise data gathering? These are the datas na very crucial on each and every community or locality. Sorry, locality po. Ganito po yan. Imagine this one. Kung gagawin po ito ng management alone, on each and every major city ng Pilipinas, magpapadala ko ng 12-man team to understand the landscape of services doon. Maniwala po kayo kahit 12 tao na pinadala ko for research and development, hindi pa nila malalaman lahat. Bakit? Hindi naman sila local doon. Hindi sila taga doon. Alam niyo po kung saan natin nakukuha yung precise data gathering, ladies and gentlemen? Alam niyo po kung saan? Sa pamamagitan po ng ating community. Sa pamamagitan po ng ating mga neopreneurs. Bakit? Si neopreneur lokal. Diyan na pinanganak, diyan na nagkaasawa, diyan na naligaw, diyan na nabasted, diyan na lahat. Tama po ba? Kumbaga, ang sinasabi ko lang, share ko lang po itong aking story from Cebu, no? When we are on Cebu, meron tayong isang neopreneur doon na gustong maglagay ng services na ang tawag mananabtan. Yan daw ay isang hinahanap na serbisyo. Ngayon, among locals, talagang hinahanap po yan. Ano yung mananabtan? Yan daw po ay yung mga taga-iyak sa patay. Yan. Taga-pray pag may patay. Ayan po yun. So ngayon, tinatanong nila kami, Sir, ano nga po ba English ng mananabtan? So ang sabi namin, huwag natin Englishin. Kung ano yung pangalan, yun ang ilagay natin. Kasi yun ang alam ng lokal dyan. Tama po ba? Ayun yun. So, alam nyo po, this kind of service na kung saan mayroong unique names, importante po na dapat alam natin yan. Kasi, kung doon lang po tayo sa general services at ito mga local specialized service ay hindi natin alam, bakit pa tayo market leader? Tama po ba? Ngayon, yan po ang kagandahan ng meron kang community na pinapalaki with this precise data gathering na community approach. Lahat ng service data na kailangan nating malaman, ibinibigay ng ating neopreneurs dahil interest nilang ibigay dahil negosyo nila yun. Tama po ba? Ayan po yan. Ngayon, pagdating po sa right timing on market penetration, yes, isang malaking check. Alam nyo po, tamang-tama lang na meron tayong 3 years of research and development at tayo po ay nasa massive marketing. Ayan.
excuse me po, massive marketing ngayon 2024. Alam niyo po kung nagsimula pa tayo ng research and development natin this year, sobrang layo na po ng gap natin sa ating hinahabol na nationwide approach. Ayan po yan. Ngayon, tayo lang din po ang bukod tanging pioneer ng incentivized tech community ngayon sa buong Pilipinas. Ayan po yan. Tayo po ang pioneer niyan. Ngayon, pag-usapan po natin market leadership, okay, scalable and adaptable, yes. Community-generated marketing, yes. Ayan, sobrang importante po niyang community-generated marketing. Bakit? Alam nyo guys, ito ang kagandahan ng community-based business. Imagine, dahil meron tayong trainings like entrepreneurial training, tuturuan din po namin kayo ng digital marketing, at the same time, digital content creation. Kung ang goal po ng ating company magkaroon ng 1,000 to 5,000 neopreneurs bago matapos ang taon na to. 5,000 neopreneurs. At yung 5,000 neopreneurs na yan, may tig to 20 na lang na service providers. Imagine, bawat booking ng kanilang mga service providers dahil marunong silang gumawa ng content at marunong sila ng digital marketing at sila ay well-versed sa entrepreneurship. Imagine kung kaya nilang mag-edit, gumawa ng video, at i-share ito sa mga friends nila. For example, kaya mo gumawa ng video once a week. Ayan. Dahil sa tinuro namin sa'yo. Once a week, 5,000 lahat ng neopreneur sa buong Pilipinas, for example. Ilang videos yun? 5,000. 5,000 user-generated contents. Pag sinabing user-generated content, these are the content na hindi galing sa management, galing mismo sa user. Ayun yun. Ngayon, dumating sa punto next year, naka 10,000 neopreneurs tayo. That is 10,000 user-generated content weekly. Mayroong 4 weeks in 1 month. So, 40,000 user-generated content in 1 month. Ang laki nun. Tama po ba? Alam niyo po, ang gandahan po niyan, pag hinahanap po hashtag AYS, mayroong 40,000 proof of concept. 40,000 proof of concept, ladies and gentlemen. Iba't ibang negosyo. Iba't ibang serbisyo. Doon pa lang, lamang na tayo. Wala nang kayang humabol sa atin. Tama? Ayan. Ngayon, ang kagandahan din po niyan, meron din po tayong sariling media team. In fact, meron pa tayong sariling state-of-the-art studio dito po sa ating opisina. Ngayon, tayo rin po ay nagbibigay ng TESDA training and certification. Halimbawa, may mga bagong, sabi na lang po natin, sa massage industry, may mga bagong strokes. May mga nauuso na bagong masahe. Ayan. Ngayon, or kung yung ating service provider gusto niya magdagdag ng mga strokes niya. Kung dati shiatsu lang alam niya, ngayon meron na siyang 7 klase ng strokes ng massage. O edi dun sa ating technical school, pwede. Alam niyo po, sinimulan namin ang negosyong to, we make sure na lahat ng kailanganin prepared kami. Kaya nga po hindi namin papasukin to kung wala kaming sariling technical school. Ayan po siya. Ngayon po, nakagandahan din po nito is meron din tayong entrepreneurial trainings and certifications. Ayan siya. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importante, sustainability and longevity. And this will be one of the last of the slides po natin. Ngayon, ang good news, bakit tayo sustainable at masisigurado natin ang longevity na business natin? Number 1, ang AYS heavily invested on the business na pinasok nila. Ayan. Bakit po? Kasi tayo po ay merong sariling own office building. Ayan yan. Next, meron din po tayong sariling TESDA assessor level na technical school. Ayan. Ngayon, with that, lahat ng mga pinaliwanag ko kanina hanggang ngayon, kayang-kaya po natin siguraduhin na ang high demand for convenience service booking, kayang-kaya po natin panindigan na magkaroon talaga niyan. Ayan po yun. Kumbaga po, hindi po namin ginawa tong app na to dahil maganda lang. Kundi yung mga resources na meron kami ngayon, fit para po sa konseptong ito. Ayan po yan. Kasi yung iba dyan, pwedeng nagtayo lang dahil nakita maganda, pero hindi naman ready. Yung iba nagpagawa, pero hindi naman alam kung paano papalakihin. Tayo po, from the moment na sinimulan natin, yung dulo, alam na natin. We have the end in mind already. That's why we are
prepared like this. Alright? Ngayon, ito pa. Anong tsansa? Kung mapapansin niyo po, ladies and gentlemen, no, ang pinakamalaking competitor lang naman po natin dito, talaga, ay yung tech giants na pwede ring tumira ng mga services na ginagawa natin. So let me share you itong scalable platform verticals. Anong ibig sabihin yan? Alam niyo po, ang scalable platform verticals are the businesses na pwede mong idagdag sa business mo na hindi ka nagagastos ng malaki. Like millions, hundreds of millions, and even billions. Pag-usapan na lang po natin ang Grab para mas maintindihan po ninyo. Ang Grab, ang kanyang platform vertical, nung nag-start po siya as taxi, alright, no? Ayaw na mga taxi, therefore, tumalon siya sa mga private cars. Ayan po yan. Doon talaga nakilala ang Grab. Ang platform vertical ng Grab is, siya naman ay nag-deliver ng mga documents. Pinasok niya yung mga motor. Transportation pa din. After nun, pinasok niya yung mga pagkain. May tinatransport pa din. After nun, tumalon naman siya sa platform vertical ng ride hailing or ride sharing. Binili niya ang Move It. Ngayon, sila naman ay motorcycle taxi na. Transportation pa din. Kasi yung mga resources nila at expertise nila sa transportation, kinukonek-connect na lang nila sa kanilang mga negosyo. Tama po ba? Ang Lalamove, ang platform vertical from motor na delivery, tama? Tumalon sa L3, tumalon sa kotse, tumalon sa truck. Ayan. Parang alam ko parang may truck na yata silang ini-introduce. Yan ang kanilang platform verticals. Kung ang Grab at Lalamove tatalon sa services, malabong business model po yan. Ibig sabihin, kung meron kang business analyst sa inyong kumpanya, hindi po nila i-recommend na tumalon sa services platform. Kasi hindi yan magandang vertical. Tayo, anong vertical natin? Ang good news, mga kaibigan, kung service lang ang nakita mo, take note, may supplies pa. Tama ba platform verticals yun? Yes. Imagine, nagpalinis ka ng aircon, hindi lang pala dapat linis ng aircon, dapat meron ding free yun. Imagine, sa free yun, may income ka. Napakagandang verticals yan. Bawat palit ng capacitor ng aircon, ng AYS service provider, meron ka din. Ganda ba yun? Yes. Tama? Ang maganda po dyan, ang platform verticals po natin ay kung saan ano rin yung supplies ng service na inclined sa ating app. Pet grooming. Tama po ba? Kailangan ng dog shampoo. Pwede? Pwede. Kasi pets yan eh. Tama po ba? Ngayon, pwede na rin ba tayong mag-alok ng pet supplies? Yes. Tama po ba? So, yan po ang next platform upgrade natin at good news, hindi ka na maglalabas ng extra pag pumasok yan. Pero syempre, tataas ang puhunan natin sa mga next na papasok. Ayun po yun. Those are scalable platform verticals. Kaya nga po kung ang tsansa na gawin to ng mga tech giants, malabo. Kasi hindi to naka-vertical sa kanila. Kaya we can say that we can be the market leader for the next coming decades. Ayun po yun. So ngayon, sabihin na lang natin talaga na gusto lang talaga ng tech giants, ladies and gentlemen, na makipaglaban sa services industry, which is hindi naman nila gagawin. Pero let's say, on another universe, gawin nila yon. Ang tanong, mga kaibigan, gusto ba nilang makipag-partner sa'yo? Ang sagot, malaking hindi. Bakit? Sobrang yaman na ng mga yan. Billion ang budget ng mga yan. Take note, foreign companies yan. Tama po ba? Ngayon, ang AYS, ito ay isang Filipino company na naniniwala na ang services pang Pilipino. Na naniniwala na dapat ito i-share sa mga Pilipino. At naniniwala din na kapag ito na-share natin sa mga Pilipino, meron tayong shared prosperity, baka ito ay isa sa mga dahilan kung pwede baka natin maiangat man lang ng konti from third world to second world ang ating bansa. Kaya po natin ito ginagawa. Tama po ba? Kami lang po siguro ang soon-to-be tech giant na willing makipag-partner sa inyo for the next coming decades. This is a Filipino company. This is for the Filipino. Ayan po yan. Kaya po tayo may mga ganitong klaseng binibigay sa inyo na opportunities. Alright? So, share ko lang po ng konti ano yung mga susunod. Ayan. Ito, namimigay tayo ng scholarships. Papasensyahan nyo na po yung itsura ko dyan, no? Kasi napicturean po tayo ng nakanganga tayo. So,
Last month, namigay po tayo ng scholarship for 200 students ng, ano ba yung scholarship na pinamigay natin last, cookery. Ayan. Last month naman, tayo po ay nagbigay ng barista. Yan po ay ng test na po sa atin through our sariling technical school. Ayan po yon. At alam nyo po, ito po ang ating picture with TESDA Director General Vidal Villanueva, and this is my talk naman po nung tayo po ay nag-contract signing sa TESDA headquarters. Ayan po siya. So ang kagandahan po nito, kumbaga, this is innovation na or milestone that we can be proud of kasi talagang kumbaga with the support of the government, malayo po talaga marating natin. Ayun po siya. Ngayon, ito naman po yung pag-courtesy call natin sa Cebu government at tayo po ay super welcome doon. Ito naman po ang ating meeting with Cagayan Governor Mamba. Imagine, nung una, parang courtesy call lang, mamaya naging meeting na. Pinatawag na lahat ng department. Kumbaga, from courtesy call, natuloy na po kami sa dapat meeting namin na almost 2 hours of meeting because ang ganda ng konsepto. Ayan po yan. So alam niyo po ang kagandahan po niyan with this kinds of support na nakukuha po natin from the governments po. We can see that AYS will be a big tech company. Will be a giant on the next coming years. And alam niyo po, importanteng factor ang mga neopreneurs para mangyari po yan. Ayan po siya. So alam niyo po mga kaibigan, ang kagandahan din po nito, baka matanong din po ninyo, syempre meron tayo ng instant service for the skilled and professionals na natatapos ang service within 1 day to 3 days. Ngayon, paano naman yung mga tao na naghanap ng regular jobs? Well, honestly, napag-isipan na po natin yan. That's why we are developing right now the AYS Jobs app. Wherein ito naman, pwede kang maglagay na ito ay isang resume writer app na pwede kang mag-refer ng mga naghanap ng work. At kapag sila natatanggap, kiniklik yung kanilang data ng mga employers, ikaw na nagpasok ng data na yon, ng resume na yon, will earn from each and every screening. Ayan, maganda ba yon? Ayan siya. Alright? So, those are one of our platform verticals as well. Ngayon, pag-usapan natin, nasaan po tayo sa diffusion of innovation? Mga kaibigan, from our research and development, sa innovator stage. Right now, nandun po tayo sa early adoption stage. We are getting as much as many early adopters that we would be getting. And alam nyo po, on that stage, we will be getting 13.5% of the market dito sa early adoption stage ito. This kind of stage is the perfect timing na pumasok po ang isang neopreneur. Kasi papatalon na po yan sa early majority at late majority. At alam nyo po, sa negosyo, ang laban minsan, timing at posisyon. Tama po ba? Kung pumosisyon ka na sa late majority, naku, sayang. Tama po ba? Mas maganda gawin po yan sa early adoption stage. Alright? So let me share you some of the inspiring stories. And 2 minutes na lang po, patapos na po tayo mga kaibigan. And papunta na po tayo sa question and answer portion. By the way, meron tayong question and answer. Ang ating question and answers po sasagutin ng ating COO, Chief Operating Officer, na si Sir John. Ayan po, Sir John Layson. Andiyan na ba si Sir John? Dumating na ba? Andiyan na, Sir John. Ayan. So, let me share you some of our inspiring stories, alright? Ni Miss Jolina Salazar, isang mom, businesswoman, at the same time, neopreneur. Even busy people can do this, ladies and gentlemen, no? Imagine, sa kanyang journey dito, nung June, kumita po siya ng 100,000 pesos. At ang maganda, busy pa pong itong taong ito, nagagawa niya lahat ng kayang gawin productively with AYS habang siya po ay nagnenegosyo at kumbaga, nag-aalaga pa ng kanyang toddler na anak. At habang siya po ay isang PWD. Yan. Imagine po ninyo yun. Di ba? Kung ikaw ay busy tao ngayon at feeling mo hindi para sa ito kasi busy ka, tignan mo na lang itong buhay nitong taong itong nasa harapan ng inyong screen. Busy na, kumita pa. At the same time, may disability pa. Tama po ba? Ayan. So, ang akin lang po mga kaibigan, kung hindi ka, wala kang
uh, disability. Busy ka. Kung si Miss Jolina nga, busy, pero may disability, nagawang kumita ng 100K. Ikaw na busy, pero maraming gustong bayaran, nababayaran, kay kapatid, future ka serbisyo, gawin mo to. Kasi kung ikaw ang kikita ng 100K at wala kang disability, baka 200K pa ang sayo. Tama po ba? Ayan po yan. At ito pa maganda, another busy tao din, si Miss Micaela, isang working student. Ang working student, nag-work habang nag-aaral, ang tulog lang yan, hindi naka 8 hours. Usually 4 hours lang yan. Tama po ba? Pero nagdagdag pa. Nagdagdag pa ng pagkakabisihan. Imaginein mo yun, ha? Naging neopreneur pa. Ito nakakatawa. O pang dagdag sa income niya, 7,000, 5,000. At nag-encash pa yan last week ulit. Hindi ko lang nado-document ibang mga encashments nila, no? Pero, kasi medyo outdated na to PowerPoint po natin. Pero, imagine, busy ka na kasi may work ka. Tapos, nag-aaral ka pa. Tapos, naging neopreneur ka pa. Wala nang mas busy pa sa mga busy taong pinakita ko po sa inyo. Tama po ba? Pero, because of our smooth business model, pwedeng isabay, kaibigan. Ayun po. Yun pong maganda. Ngayon po, nakakatuwa po dito, ito naman Sir JJ. Alam mo, nakakatuwa kay Sir JJ, former construction worker. Now, a neopreneur. Ang gusto ko sabihin po dito, hindi kailangan na super technologically inclined ka o tech savvy ka or ang taas ng pinag-aralan mo. Wala pong ganun. Kasi even normal people like us, nagagawa ito. Ito kagaya po nito ni Sir JJ na isang construction worker. Ayan po. With our training, no? We can transform people into our digital business and create smooth transactions with AYS. May training po tayo. Ayun po yan. Kaya kagandahan po niyan, si Sir JJ, kumikita po ng ganito. Ayun po. Ayan. Hindi na rin biro yan. 15,000 in 3 weeks. Tama po ba? 20,000 in one month? Pwede na. Tama po ba? Magkano ba income ng construction worker? So this proves na ang ating training workable. May results. Tama po ba? Ayun po yan. Ngayon po, ang akin lang mga kaibigan, gusto ko lang po kayo tanongin bago ko tapusin na aking PowerPoint presentation. Kailan po huling beses na yung matagal mo ng pinapangarap from your dreams, dinala mo sila into reality? Kailan mo tinupad ang pangarap mo, kung di man para sa'yo, sa mga anak mo, sa magulang mo, sa asawa mo, o sa mga mahal mo sa buhay? And sometimes, dreams have costs. May presyo po. Tama po ba? Pangarap mong bahay, pangarap mong sasakyan, pangarap mong damit para sa asawa at anak mo, pangarap mong edukasyon para sa kanila, pangarap mong bahay para sa mga magulang mo, lahat po yan may presyo. Ngayon, kung sa trabaho mo, alam mo sa sarili mo, kahit 20 dekada ka pa magtrabaho, hindi mo kayang bilhin yun doon. Ginagawan mo na ba ng paraan na magdagdag ng pagkakakitaan para sa 2 to 3 years, kaya mo nang ibigay yun sa kanila? Ang pangarap, hindi lang dapat pangarap. Dapat po, dinadala yan sa realidad. Tama po ba? Anong vehicle ang gagamitin mo para makarating ka doon? Alam niyo po, dito sa AYS, willing na willing po kami na samahan ka na maabot ang mga pangarap mo. Yung success mo, success din po yan ng ating kumpanya. Ayan po yan. Ngayon, let me inspire you sa story na itong taong to. Ganyan din. Walang pera, ang daming duda. Di ba? Walang business experience. May mga pangarap pero hindi clear kung anong gagawin niya para maabot yun. Tama po ba? Alam niyo po kung sino yung taong yan, mga kaibigan? 2011 po na picture niyan. Ako po yan. Ako yan. Alam niyo po yung sinuot kong damit dyan, binili ko pa sa Cubao yan, 25 pesos, okay. Hindi ko alam kung buhay po yung nagsuot niyan. Yan po ang starting point po namin na nagsisimula kami into our entrepreneurial journey. Ayan po yan. Galing din po ako sa wala, na nagkaroon lang din po. Alam niyo po, with our proven entrepreneurial training, digital marketing training, and content creation training, sure po ako, ladies and gentlemen, na
yung mga pangarap nyo, posible. Ayan po yan. Ngayon, ang simple lang po. Hindi naman po ako sobrang talino, super talented na tao. Isa lang ang meron ako. Isa lang po akong normal na Pilipino na may laser-like focus sa mga pangarap ko. At syempre, sa mga bagay na alam kong effective na ginagawa ko sa aking business. Kaya po, nagiging successful tayo. At alam niyo po, napatunayan ko with those kind of successful na strategies, duplicable po, ladies and gentlemen. Pwede po nating ipasa. Kaya nga po may mga neopreneurs tayong kumikita kasi nagtuturo din po tayo. Pinapakita po natin sa kanila kung ano yung gagawin. Ayan po. Alam niyo po mga kaibigan, ang success, if we are dreaming for success, alam niyo po ang success mga kaibigan, hindi po yan kusang dumarating sa tao. Hindi po yan aksidenteng nangyayari o accidental na kumidlat lang. Natulog ka lang, bukas naging successful ka na, tsumamba ka. Hindi po ganun na success. Ang natutunan ko for the past 13 years of doing business, success is a choice. It's not a matter of chance. Ayun po yun. Pinipili ang success. Pinoposisyon ang sarili sa success. Kung sino ka ngayon, produkto ka ng mga desisyon na ginawa mo kahapon at ng mga nakaraan pa. Kung sino ka naman magiging bukas, ikaw ay produkto ng mga desisyon na gagawin mo ngayon. May opportunity na nasa harapan mo ngayon, nagduda ka, of the next 10 years, paikot-ikot pa rin ang buhay mo, hindi mo ginarab. Produkto yan ng desisyon. May opportunity na nasa harapan mo ngayon, ginarab mo, nag-training ka. Tama? Yung mga tinuturo sa training, ginawa mo, kumita ka incrementally, una, maliit muna, 20 mil isang buwan, mamaya nag-60,000 ka na, mamaya nag-100,000 ka na. Nung nakarating ka sa 100,000 na earning per month, kung sino ka nung future na yon, dahil yan sa produkto ng desisyon na ginawa mo ngayon. So you make the right decision, ladies and gentlemen. Tama po ba? Ang akin lang mga kaibigan, kumbaga po, willing kami dito, naturuan ka. Willing kami na dalhin ka sa mga bagay na gusto mong puntahan. Dalhin ka sa mga lugar na gusto mong puntahan. Sa mga bagay na gusto mong pagdalan sa pamilya mo. And with this digital business, we can assure na with our right preparation and good foundation, we can see a sustainable and business na naka-design for longevity. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magpe-prepare lang po muna tayo ng isa o dalawang commercial and then dediretso na po tayo sa ating question and answer. Ayan po, antayin po natin si Mr. John. Si Mr. John Layson po, no, ating Chief Operating Officer. Ako naman po ang inyong CEO, your Chief Executive Officer, Mr. Gerald Bautista, na nagsasabi po ng have a good Saturday. Alright, good night po sa inyong lahat. God bless po sa